Pinakamalakas. Credit to the author. 108. Sa isang lugar sa sulok ng daigdig namumuhay ang mga pinakamalalakas na mandirigma. Dahil sa kanilang lakas lahat sila ay gustong maging pinuno at kaya. Ito walang katpusang labanan, at matitira lang ang pinakamalakas. Isang maaliwalas na umaga. Tulad ng pagliwanag ng langit, habang ang buong Feather Cloud City ay nakatago pa rin sa kadiliman bago magbukang liwayway. Feather Cloud City, Hanford Family Clan. Flash. Isang batang juvenile ang tumugon sa likas na ugali, itinapon ang kanyang mainit at komportableng saplot, tumalon mula sa kanyang kama at nagsuot ng kanyang damit. Ang lahat ng ito ay ginawa sa isang hininga. Sa oras na ito karamihan sa mga alagad ng sekta ng pamilya at maging ang ilan sa mga katulong ay natutulog pa rin. Ang batang ito ay nasa edad 13 hanggang 14 na taong gulang, may payat na katawan at parang bata ang mukha. Hindi naman siya super gwapo pero ang ganda pa rin niya. Lalo na ang kanyang mga mata, malinaw at puno ng fighting will. Medyo mas mahaba pa at maaabot ko na ang second rank ng martial path, pagkatapos ay patahimikin ko na ang lahat ng iba pang mga Hanford family sect disciples. Ang pangalan ng batang ito ay Francis. Kalahating taon na ang nakalipas, nagmula siya sa pamilyang Hanford ng Greencliff Village, pamilya ng side branch, patungo sa sekta ng pamilyang Feather Cloud Hanford, na umaasa sa kanyang napakahusay na pagganap. Sa Greencliff branch, siya ay isang henyo para sa kanyang edad at siya ang unang nakarating sa first rank ng martial pathway. Mula noon, iniwan niya ang buhay ng mga mortal at humakbang sa pintuan ng paglilinang. Noong panahong iyon, pinupuri siya ng bawat matanda sa nayon dahil sa kanyang talento, hindi raw masusukat ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang sekta ng pamilya, mga magulang, lahat sila ay may mataas na pag-asa sa kanya. Gayunpaman, si Francis lang ang nakakaalam kung gaano karaming beses ang pagsisikap na ginawa niya kumpara sa kanyang mga kapantay, na nagpapahintulot sa kanya na maging henyo ng Greencliff Village. Ang pamilya ng Greencliff Village ay isa sa pangunahing sangay ng sekta ng pamilya Hanford. Bawat 5 taon, magkakaroon ng 2 tao na inirerekomenda sa pangunahing sekta. Ang taong kasama ni Francis ay si Vilma, isang batang babae na umabot sa first rank ng martial pathway 2 buwan lamang pagkatapos niya. Pagkatapos umalis sa Greencliff Village, si Francis ay puno ng fighting will, determinadong pumunta sa pangunahing sekta ng pamilya Hanford at ipakita ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang pumunta sa pangunahing sekta ng pamilya Hanford ay napagtanto niya na siya ay pulako lamang sa ilalim ng isang balon. Sa mga tuntunin ng populasyon, ang pamilyang Hanford ng Greencliff Village ay mayroon lamang 100 katao, na may 7 hanggang 8 tao lamang na halos kaedad niya. Gayunpaman, sa pangunahing pamilya ng Hanford, mayroong libu-libong tao, at kinokontrol nila ang malalaking bahagi ng lupa, minahan at mapagkukunan. Kung ikukumpara sa pamilya Hanford ng Greencliff Village, ang pamilyang ito ay higit sa 100 beses na mas malaki. Sa gilid na sangay sa Greencliff Village, siya ay itinuturing na isang talento, kahit na isang henyo para sa ilan. Dito sa Hanford sect gayunpaman, siya ay itinuturing na isa sa pinakamababang antas ng mga magsasaka para sa kanyang edad, isang mababang panlabas na disipulo. Sa sekta ng Hanford, maraming kabataang kaedad niya ang nakapasok sa second rank ng martial path. May ilan pang ang mga mahuhusay, na nakapasok sa third rank. At ayon sa ilang chismis, ang ilang mga henyo ng mga pamilya ay nakalusot na sa ika-4 na ranggo. Sa pagharap sa realidad na ito, nagsimulang matanto ni Francis na siya ay walang halaga kumpara sa kanila. Siya ay inosenteng ignorante at maliit kung ihahambing. Gayon din, si Vilma, ang magandang babae na sumama sa kanya mula sa Greencliff Village, dahan-dahan siyang lumayo sa kanya pagkatapos pumasok sa sekta ng Hanford. Nakipag-ugnayan din siya ng higit at higit sa isa sa nangungunang 3 disipulo sa mga panlabas na disipulo. Sa pagbabalik tanaw, noong si Vilma ay nasa nayon ng Greencliff, tumangala siya sa kanya ng may paghanga at hinahangaan pa nga siya. Gayunpaman, sa oras na iyon, nakatuon lamang si Francis sa paglilinang, at hindi siya pinansin. Mula noon, siya ay naging mas desperado at nagsikap sa kanyang paglilinang pagkatapos makaramdam ng kawalan ng pag-asa. Siya ay nanumpa na siya ay kukuha ng pwesto sa tuktok sa Feather Cloud City sa sekta ng Hanford.
Kung hindi, hindi na siya babalik sa Greencliff Village. Pagkatapos maghugas, huminga ng malalim si Francis at saka tumakbo patungo sa martial arts field ng family sect. Ha! Ha! Kumuha ng kalahating hakbang si Francis na may dalawang kamao na may dalang hangin, at nagsanay ng Flaming Metal Fists ng sekta ng Hanford. Ang Flaming Metal Fists ay isa lamang pangunahing martial art, ngunit maingat itong sinanay ni Francis, pinakintab ito ng maganda. Sa mga termino ng karaniwang tao, ang normal na martial arts ay inilagay sa 5 kategorya: core, low, middle, high, at peak. Ang pangunahing martial arts, ang pinakamababa sa martial arts, ay ginamit upang palakasin ang katawan at dugo ng isang tao. Ang pinsalang ginawa ng mga ito ay napakahigpit. Karaniwan, mas mataas ang ranggo ng isang martial art, mas mataas ang pinsalang gagawin nito at mas mabuti ito para sa paglilinang. Gayunpaman, sa pagkakakilanlan ng side branch ni Francis, pati na rin sa walang kakaibang talento, napakahirap para sa kanya na matuto ng martial arts na may mas mataas na ranggo. Matagal na akong nananatili sa first rank ng martial path. Gayunpaman, para makapasok sa second rank, kulang pa rin ako ng oras. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay, umuulan ng pawis ang mukha ni Francis, at mabilis ang kanyang paghinga. Ang talento ni Francis ay hindi itinuturing na masama, ang dahilan kung bakit hindi niya naabutan ang iba ay dahil wala siyang martial skills na mas mataas ang ranggo. Hindi rin siya mayaman, tulad ng mga pangunahing disipulo ng pamilya na maaaring bumili ng mahahalagang table task para mapabilis ang kanilang paglilinang. Ang ilan ay nagsasabi na ang ilang mga disipulo ng sekta ng Hanford ay gagamit ng mga mahalagang tabletang ito mula sa pagsilang upang palakasin ang kanilang mga katawan. Bago umabot sa 10 taong gulang, nasira na nila ang first rank ng martial path, nakakuha ng isang tiyak na kalamangan kumpara sa iba. Sa panimulang linya, si Francis ay nahiwalay na sa kanila. Makalipas ang kalahating oras, unti-unting sumikat ang araw. Sa larangan ng martial arts, ang ilan sa mga disipulo ng sekta ng Hanford ay dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na dumating, at ang ilan ay nagtawanan at nakikipaglaro sa isa't isa. Gayunpaman, nang damapo ang kanilang mga pangitain kay Francis, ang kanilang mga mata ay biglang nanlamig, at ang ilan ay nagpakita pa ng paghamak. Ang salubing ito ay hindi lamang nakatutok kay Francis lamang. Ang mga disipulo ng sekta ng Hanford ay minamaliit ang lahat ng nagmula sa mga sanga sa gilid. Sa harap ng mga nagmula sa mga sanga sa gilid, nakaramdam sila ng isang tiyak na lakas. Nang mawala si Francis sa kanyang pag-iisip, isang tunog ang sumipol mula sa likurang ito, munting walis. Tumigil ka dyan. Pa! Isang kamay na kasing lakas ng metal ang tumama sa balikat niya. Ikaw pala. Nawala ng balanse si Francis at muntik ng mahulog. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga pangunahing kasanayan ay mahusay kaya siya ay naging matatag. Ang lalaking dumating ay isang kabataang nakasuot ng itim. Ang kanyang katawan ay fit at matipuno, at siya ay may makapal na kilay. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagiging mapaglaro sa loob ng mga ito habang nakatingin siya kay Francis na nagpakatatag lamang. Kevin Hanford. Ano ang kahulugan nito? Puno ng galit ang mukha ni Francis at gustong saktan si Kevin. Noong unang dumating si Francis sa sekta ng Hanford, nagkaroon ng kaunting alitan silang dalawa. Ito ay dahil kinukutya ni Kevin ang mga nanggaling sa mga sanga sa gilid at si Francis ay hindi nasisiyahan sa kanya. Si Kevin ay isang taong naghiganti sa bawat posibleng pagkakataon, at mula noon, kapag nahanap niya si Francis ay ipapahiya niya siya sa lahat ng paraan. Kevin Hanford. Sa iyong lakas, kung hindi mo kayang kunin ang side branch na ito sa loob ng 10 galaw, hindi ito magiging cool. 10 galaw. Si Kevin ay nasa tuktok na ng second rank ng martial path, para labanan ang batang iyon, sa tingin ko sapat na ang 3 galaw. 3 galaw. Kung lalaban sila ng diretso, hindi magiging ganoon kadali. Sabi ng mga alagad sa malapit, handang manood ng palabas. Karamihan sa mga tao ay walang pakialam sa nangyari, kaya sila ay nagsalita ng walang pagpipigil. 3 galaw. Hahaha. Itinaas ni Kevin ang kanyang ulo at tumawa na may halong panghahamak sa kanyang mukha, lahat kayo ay nakatingin sa akin, Kevin. Para matalo ang batang ito, 1 galaw lang ang kailangan ko. Kailangan lang ng 1 galaw.
Baka sa mukha ng mga alagad na naruroon ang pagkagulat. Isang galaw. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis at nagbago ang kanyang mukha. Muling bumangon ang galit sa kanyang puso. Siya at si Kevin ay mayroon lamang isang ranggo sa pagkakaiba sa pagitan nila. Kung maganda ang ginawa ni Kevin, maaari siyang manalo sa 3 galaw. Totoo iyon. Gayunpaman, isang galaw lang. Isa itong kahihiyan. Sa pagharap sa mapanuksong mga mata ni Kevin, agad na huminahon si Francis at naisip, hindi ako mahuhulog sa bitag na ito. Kahit na mabuhay ako sa isang hakbang na ito, hihiin pa rin niya ako pagkatapos. Dahil nasa kalahating taon na siya sa sekta ng Hanford, ilang beses nang binugbog si Francis at natutong tiisin ito. Medyo pagod ako sa training ngayon. Hayaan mo akong magpahinga ng ilang araw, at pagkatapos ay lalabanan kita. Walang ekspresyon ang mukha ni Francis at pagkatapos ay umalis siya ng walang ibang salita. Ang kanyang pagganap ay nagbigay kay Kevin na kapareho ng edad, isang paghinto. Okay, anak, pakakawalan na kita ngayon, pero sa susunod na magkita tayo, huwag mong kalimutan ang isang move battle ngayon. Ang mga mata ni Kevin ay nagbigay ng malamig at tusong pakiramdam. Isang move na labanan. Bumilis muli ang puso ni Francis, at naisip, mukhang hindi ako bibitawan ni Kevin. Kailangan kong maabot ang second rank ng martial path sa lalong madaling panahon. Saka ko lang makakalaban si Kevin. Muling natense ang puso ni Francis. Pagkatapos umalis sa larangan ng martial arts, umuwi si Francis. Dahil nakapasok si Francis sa pangunahing sekta ng pamilya ng Hanford, ang kanyang mga magulang ay nakakuha din ng kaunting kasikatan at pumasok sa sekta ng Hanford. Ito ay dapat na maging katanyagan ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, nahihiya lamang si Francis dahil ang kanyang pagganap sa sekta ng Hanford ay maaaring makaramdam ng pagkabigo sa kanyang mga magulang. Baka biguan din niya ang mga nakatatandang henerasyon na mataas ang inaasahan sa kanya sa nayon. Bumalik na ako. Isang malalim at kalmadong lalaki ang lumabas. Ito ang ama ni Francis. Tirso. Francis, dali at kumain. Ito ang kanyang ina, si Clara, na may pagmamalasakit sa mukha habang naglalabas ng pagkain mula sa kusina. Sa tuwing uuwi si Francis, nararamdaman niya ang init at pagmamahal dito. Thanks, Mom. This tastes so good. Bamulong si Francis sa kanyang bibig na puno ng pagkain. Nang kumain sila, hindi nagsalita sina Tirso at Clara, parang may kung ano sa kanilang isipan. Ama, ina, ano ka ba? Nakita ni Francis na ang kanyang mga magulang ay may tame time na ekspresyon at mukhang may sasabihin sila. Nagkatinginan sina Tirso at Clara, at pagkatapos ay bumantong hininga sila. Let me say it. Hindi nagtagal, nagpadala ang mas mataas na antas ng sekta sa ilang tao na may dalang sulat. Tumigil sandali si Tirso. Mataas na antas ng sekta. Hindi maintindihan ni Francis. Si Tirso ay may tame time na mukha at nagsabi, ang sekta ay gumawa na ngayon ng ilang mga bagong panuntunan. Kung ang mga kabataan ng side branch ay hindi makalusot sa second rank, wala silang karapatan na sumali sa family sparring contest. Kung bago ang edad na 15, hindi sila makakarating sa third rank, ibabalik sila sa kanilang mga branch. Ano ba? Ang puso ni Francis ay tumigil saglit at ang kanyang mukha ay kapansin-pansing nagbago. Ang family sparring competition ay kung saan lumaban ang lahat ng kabataan para ipakita ang kanilang husay. Ang mga mananalo ay magkakaroon ng mayayamang gantimpala at magkakaroon ng pagkakataong maging isang panloob na disipulo, na ganap na susanayin ng pamilya. Kaya, ang family sparring competition ay isang pagkakataon na maging dragon mula sa isang isda para sa mga panlabas na disipulo. Kung nawalan sila ng pagkakataong makapasok, ito ay itinuturing na kapareho ng itinapon ng sekta. At ang panuntunan na nagpalamig sa puso ni Francis ay ang huli bago ang edad na 15, ang mga hindi makakamit ang third rank ng martial path, ay ibabalik sa mga pamilya ng sangay. Hindi ito maaaring totoo. Mahina ang boses ni Francis, at magkadikit ang magkabilang kamay niya. Siya at ang kanyang mga magulang ay hindi magkakaroon ng mukha na ibalik sa Greencliff Village. Ang panuntunang ito ay itinakda lamang sa mga side branch na disipulo. Baka sa mukha ng kanyang ina na si Hanford Chi ang kawalan ng kasiyahan. Inay,
Padre, okay lang. Magsasanay pa ako at maaabot ko ang second rank ng martial path bago ang family sparring competition. Kinagat ni Francis ang kanyang mga ngipin at sinabi habang nanginginig. Mayroon pa ring 2 buwan na natitira, at para magparehistro, kailangan mong mag-sign up ng 1 buwan ng mas maaga. Malamang na hindi madali para makapasok sa second rank sa 1 buwan. Umiling si Hanford Tirso. 1 buwan lang. Ang mga mata ni Francis ay malabo na parang nahulog siya sa kadiliman. Kung may natitira pang 2 buwan at dinoble niya ang kanyang pagsisikap, mayroong 20 hanggang 30% pagkakataon na magtagumpay. Gayunpaman, sa pambihirang tagumpay sa loob ng 1 buwan, wala siyang anumang kumpiyansa. Matapos manahimik ng mahabang panahon, pinunasan ni Clara ang gilid ng kanyang mga mata at mahinang nagsalita, "Francis, hindi mahalaga kung mabaigaw ka. Ipagmamalaki mo pa rin kami. Ang pinakamangyayari ay ang pagbabalik namin sa nayon ng Green Cliff at pamumuhay ng normal." Oo. Kung babalik tayo sa Green Cliff Village, ikaw pa rin ang pinaka-talented doon. Mas gugustuhin kung maging ulo ka ng manok kaysa buntot ng phoenix. Tumango si Tirso bilang pagsang-ayon. Bilang mga magulang, mas gugustuhin nilang maging ligtas ang kanilang mga anak kahit na maging normal ang kanilang buhay. Bumalik sa nayon ng Green Cliff. Hindi. Galit na umiling si Francis, "Hindi ako babalik sa Green Cliff Village para mamuhay ng normal." Minsan na siyang nanumpa. Para gumanap ng mahusay, makakuha ng pwesto sa sekta ng Hanford at sa Feather Cloud City, at magkaroon ng sariling lupain. Ang kanyang puso ay nanabik sa 9 na ranggo ng martial path at ang lupain na nasa labas ng mundo. Paano ako magiging handa na mawala at bumalik sa ganitong paraan? Pinigilan ni Francis ang kanyang sarili na umiyak, sumigaw, at tumakbo na lamang palabas ng bahay. "Francis! Huwag matigas ang ulo." Tumawag ang kanyang mga magulang. Boom! Biglang kumulog at kumidlat sa kalangitan at nagsimulang umulan sa labas. Itinago ni Francis ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso, napaungol pabalik sa langit at tumakbo sa ulan. Sa oras na ito, kumikinang ang kidlat sa lahat ng dako na nagliwanag sa mukha ni Francis. Hindi maganda. Naramdaman ni Francis ang pressure na dumarating sa kanya, kaya naman, nang tumangala siya ay nabigla siya sa kanyang nakita. Mula sa kapanganakan, hindi pa siya nakakita ng ganoong kidlat, magkadikit, tulad ng sapot ng gagamba. Sa maikling sandaling iyon, ang kidlat sa itaas ay tila nasa ilalim ng isang uri ng kapangyarihan, na naging sanhi ng pag-crack ng sukat. Chiyo! Isang itim na guhit ang nagmula sa kalawakan. Dumaan ito sa kidlat at nagdulot ng magagandang alon na tila panaginip. Imposibleng isipin kung ano ang itim na linya na iyon, nagawa pa nitong baliwalain ang kapangyarihan ng kidlat. Pa! Naramdaman ni Francis na namamanhid ang kanyang mga paa, naging itim ang kanyang buhok at damit, at walang tigil ang kulog sa kanyang mga tainga. Biglang tumahimik ang buong mundo. Ito ay maputi ang mukha niya, nakatingin sa paa niya ay may nakita siyang kakaibang itim na marmol, parang eyeball. Ang item na ito ang naging sanhi ng itim na linya. Pang! Ang malamatang marmol ay tila may buhay, na naglalabas ng tunog na humahampas habang ito ay nakatitig kay Francis mismo sa mata. Gayunpaman, ang pagpintig ng eyeball ay tila sumasabay sa kanyang sariling puso, na nagbibigay kay Francis ng magiliw na pakiramdam. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kung anong uri ng pagtawag. May buhay ba ang item na ito? Napabuntong hininga siya, handa sa anumang senyales ng panganib. Gayunpaman, bago pa siya makagalaw. Boom! Ang mala-eyeball na marmol ay naging after image habang ito ay bumaril sa kaliwang mata ni Francis. Tumili si Francis at pagkatapos ay nawala ng malay. Bago siya nawala ng malay, isa lang ang nasa isip niya, nabaliw ako. Nabulag ang mata ko. 2. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, nagsimulang bumalik si Francis sa kanyang malay, ngunit hindi niya naramdaman ang kanyang katawan. Ang tanging naramdaman niya ay ang sakit na nagmumula sa kanyang kaliwang mata. Kaliwang mata. Nanlamig si Francis, at biglang naalala ang nangyari. Bago siya nawala ng malay, ang kakaibang eyeball na hugis marmol ay tumusok sa kaliwang mata niya.
Kung walang aksidente, baka nabulag ang kaliwang mata ko at maihahalin tulad sa mga pangit at galit na mga dragon na may isang mata. Nang mag-isip siya hanggang dito, si Francis ay nagkaroon ng gana na umiyak. Pay! 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 May tunog na katulad ng tibok ng puso na nagbibigay ng pamilyar at magiliw na pakiramdam na umaalingaw-ngaw mula sa kaliwang mata na nabutas. Shush! Naisip niya ang kanyang kaliwang mata at sa sandaling iyon, sumanib ang kanyang kamalayan sa kanyang kaliwang mata. Boom! Ang kanyang utak ay biglang nanginig at ang kamalayan ni Francis ay napunta sa isang itim na dimensyon. Ang lugar na ito ay... Si Francis ay may takot sa hindi alam, at ang makakita ng kakaibang lugar ay ganap na labas sa kanyang kaalaman. Ang kanyang kamalayan ay naaakit ng mahinang berdeng ilaw mula sa gitna ng madilim na lugar. Ang mahinang berdeng ilaw na iyon ay tila napakahiwaga, at napakalalim. Dahan-dahan itong umikot, na parang nakaligtas mula sa sinaunang panahon hanggang ngayon, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng buhay at kawalang hanggan. Ang kamalayan ni Francis ay ganap na hinihigop nito, at sobrang hinihigop na hindi siya madyagising, hindi hanggang sa tumanda ang langit o kapag ang dimensyon ay nawasak. Ang sinaunang ay nasira, at ang mga sinaunang Diyos na pinatay ay magiging 1 trilyong alikabok. Ang buntong hininga na kasama nito ay tila napakatanda at malungkot. Ito ay umalangaw-ngaw sa paligid ng napakaitim na lugar na para bang ito ay nanggaling sa sinaunang panahon mismo. Sino nandyan? Gumalaw ang kamalayan ni Francis, at nanlamig ang kanyang buong katawan. Sinuri niya ang lugar ngunit wala siyang makitang tao. Ang tunog na iyon ay tila nanggaling sa mismong espasyo. May isang kaluluwa sa universo na ganap na nakasing sa akin. Ito ba ang tadhana? Sabi ng misteryosong boses sa sarili. Sino ang nandoon na nagpapalusot? Pinigilan ni Francis ang kanyang takot at sumigaw. Upang ipagpatuloy ang aking bloodline of the eye, ikaw ang maghahari sa lahat, magkokontrol sa bawat lahi. Ikaw na maswerteng bata, huwag mo akong biguan. Ang madilim na lugar ay biglang nagbuhos ng isang sinaunang kamalayan, na pagkatapos ay nawala. Nanatiling kalmado ang lahat. Ha! Huminga ng mahabang hininga si Francis, ngunit bago pa siya makapag-isip, isang masakit na pakiramdam ang nagmula sa kanyang kaliwang mata. Sa loob ng kwarto. Dumating sa bintana ang nagbabagang araw. Mata ko! Napasigaw si Francis at hinawakan ang kanyang kaliwang mata na ngayon ay namamaga at nasusunog sa sakit. Sa oras na ito, biglang nagising si Francis sa realidad. Ito ang kanyang silid. Nakahiga si Francis sa kama, at ang kanyang katawan ay may mga sunog pa rin na piraso mula noong siya ay tamaan ng kidlat. Sa oras na ito, ang sakit na nagmumula sa kanyang kaliwang mata ay nagpawi sa kanya at nagpaikot-ikot sa silid. Buti na lang, habang tumatagal, nawala rin ang sakit. Ang mata ko. Si Francis ay may mukha na puno ng pag-aalala, at dahan-dahang kumalas ang pagkakahawak sa kanyang kaliwang mata. Sigurado siyang nakikita pa rin ng kanyang kaliwang mata ang liwanag. Gayunpaman, nang makita ng kanyang kaliwang mata ang unang sinag ng sikat ng araw, ang malakas na paso sa kanyang mata ay pumikit, ngunit nagpakawala pa rin ito ng hininga kay Francis. Ang kanyang kaliwang mata ay kalaunan ay umangkop sa sikat ng araw at sa wakas ay makikita ang labas ng mundo. Gayunpaman, ang mga sumunod na pangyayari ay nagpagulat kay Francis. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila naging isa sa libu-libong iba't ibang kulay. Ang paningin ng kanyang kaliwang mata ay ginawa ang lahat na tila ganap na malinaw at maganda. Nakita pa ni Francis ang mga particle sa hangin, na tiyak na hindi ang nakikita ng normal na paningin. Kitang-kita pa niya ang mga langgam sa isang puno 100 metro ang layo, at ang mga ugat sa isang dahon. Ano ang nangyayari? Ang kaliwang mata ko ay maaaring. Naisip ito ni Francis pagkatapos lumipas ang pagkabigla at nagpakita ng kaunting kaligayahan sa kanyang mukha. Natitiyak niya na ang kanyang kaliwang mata ay sumailalim sa isang serye ng mga pagbabago at hindi bababa sa 10 beses, o higit pa, mas malakas kaysa sa orihinal na mata. Kumuha si Francis ng salamin at tiningnan ito ng mabuti, ang laki ng kaliwang mata ay kapareho ng dati. Ang pinagkaiba lang ay mas maitim ang gitna ng kanyang mata kaysa sa orihinal. At kapag ginamit niya ng buo ang kanyang kaliwang mata, ang eyeball ay maglalabas ng mahinang liwanag ng berdeng ilaw.
Ang mga pagbabagong ito, bagamat hindi masyadong halata, ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Francis. Sumanib ba ang mahiwagang mata na iyon sa kaliwang mata ko? Ang puso ni Francis ay masaya ngunit nag-aalala din sa parehong oras. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim at lumabas ng kwarto niya. Francis, hindi ka gumising ng isang araw at isang gabi, huwag mo akong alalahanin. Nakita ni Clara na ayos lang ang kanyang anak at napakasaya. Inay, ayos lang ako. Baka maswerte pa ako sa kalamidad na ito. Tumawa si Francis. Gayunpaman, hindi nagtagal ay bumaling ang kanyang mukha. Teka. Ina, sabi mo ba? Na isang araw at isang gabi akong walang malay. Oo, noong araw na iyon ay tinamaan ka ng kidlat, ngunit sinabi ng alchemist na wala kang malay. Pinunasan ni Clara ang kanyang mga mata at nakaramdam ng takot sa maaaring mangyari. Nang mag-usap sila, kumakulom ang tiyan ni Francis, sa kanya lang naramdaman ang gutom. Halika. Ipaghahanda kita ng makakain. Pumunta si Clara sa kusina at abala sa paligid. Sa oras na ito, patuloy na ginagamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang obserbahan ang lahat at naramdaman na ang kanyang katawan ay dumaan din sa ilang mga pagbabago. Ang pinakahalatang pagbabago ay ang bilis ng kanyang reaksyon. Ma'am. Nang sila ay kumakain, ang mga mata ni Francis ay dumapo sa isang langaw. Nakita ng kaliwang mata niya ang rutang lumilipad ng langaw, naiiba pa niya ang kasarian at nakita rin niya ang mga guhit sa mga pakpak nito. Shush! Instinct niyang iwinagayway ang kanyang chopsticks. Biglang huminto ang huni. Hahaha. Tiningnan ni Francis ang langaw na pinatay ng kanyang chopstick at tumawa ng malalim sa kanyang puso. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam. Dahil sa kanyang kaliwang mata, ang bilis ng reaksyon at pandaman ni Francis ay higit pa sa normal na tao. Pagkatapos kumain, nakaramdam si Francis ng lakas kaya naglakad siya patungo sa martial arts field. May pakiramdam siya na ang pagbabago sa kanyang kaliwang mata ay posibleng makapagpabago sa kanyang buhay. Ang kanyang kaliwang mata ay naglabas ng sizzles ng init at pagkatapos nito, naglabas din ng pay. Tunog ng tibok ng puso. Hindi niya alam na habang sumasanib sa kanya ang misteryosong eyeball ay unti-unting nagbabago ang kanyang bloodline at katawan. Martial arts field. Si Francis ay kapareho ng normal at nagsimulang magsanay ng kanyang fist core martial arts. Hahaha. Francis, sa wakas nandito ka na, akala ko magiging pagong ka na nagtatago sa iyong shell. Isang tawa ang nagmula sa kabilang bahagi ng martial arts field. Damn it. Sinabi ni Francis ang champagne sa kanyang puso at pagkatapos ay tumingin sa maskuladong si Kevin, na humahakbang ng malaki habang papalapit. Naalala niya tuloy ang isang move battle kay Kevin. Sa pagtawa ni Kevin, maraming sect disciples sa larangan ng martial arts ang dumating sa paligid. Mukhang hindi maiiwasan. Makalakad lang si Francis. Francis, humanda ka. Isang galaw. Isang galaw lang ang kailangan ko para mapababa ka. Ang napakalaking katawan ni Kevin ay tila isang tigre at pinilit patungo kay Francis. Nang matapos ang kanyang mga salita, gamit ang kakaibang tindig, nagkontrata ang kanyang dalawang kamay at katawan, pagkatapos ay parang makamandag na ahas, nagbigay ng maitim at nakakatakot na pakiramdam. Nakaramdam ng lamig si Francis, na para bang kinulong siya ng isang makamandag na ahas. Wow! Ito ang mataas na ranggo na martial art 13 pagbabago ng poisonous snake. Mula sa karamihan ay dumating ang isang nasasabik na sigaw mula sa isang taong nakakilala sa galaw ni Kevin. Mataas na ranggo na martial art, paano ito posible? Karamihan sa mga second rank na disipulo ay maaari lamang pumunta sa martial arts library at makakuha ng middle rank martial arts, paano makukuha ni Kevin ang isang mataas na ranggo? Maaaring hindi mo alam ito ngunit ang lolo ni Kevin ay isa sa mga elder ng sekta. Hindi katakatakang si Kevin ay may kumpiyansa na manalo sa isang galaw lang, ito ay dahil natutunan niya ang 13 pagbabago ng makamandag na ahas. Ang mga disipulo sa paligid ay nakaramdam ng ginaw, kahit na ang ilan sa mga cultivation ay lumampas kay Kevin ay binigyan siya ng mataimtim na tingin. Ito ay isang mataas na ranggo na kasanayan sa martial arts. Huminga ng malamig si Francis.
Sa sekta ng Hanford, ang mga disipulo sa ilalim ng ika-4 na ranggo ng martial path ay maaari lamang matuto ng mababang o gitnang ranggo na martial arts. Para naman kay Francis, dahil hindi pa niya nakakamit ang second rank ng martial path, hindi siya makapasok sa martial arts library ng sekta, kaya hindi niya natutunan ang low-rank martial arts. Ang 13 Change of the Poisonous Snake ay isang mataas na rank martial arts skill, at ang pinsalang natamo nito ay mas mataas kumpara sa mababa at middle rank na martial arts, hindi pa banggitin ang core rank martial arts. Sa sandaling ito, ang gumagalaw na kamay ni Kevin ay nagbigay pa kay Francis ng matinding pressure, na parang kailangan lang niyang gumalaw at ang makamandag na ahas ay aatake. Hindi nakakagulat na si Kevin ay may kumpiyansa na ibagsak ako sa isang galaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis, dahil alam niya na, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi siya makakagawa ng isang galaw mula sa isang mataas na ranggo na kasanayan sa martial art. At kahit na noon, ang kultibasyon ni Kevin ay mas mataas kaysa sa kanyang sarili sa pamamagitan ng isang ranggo. Pay. Sa ilalim ng pressure, naramdaman ni Francis ang paggalaw ng kanyang kaliwang mata, nagbigay ito sa kanya ng nasasabik na pakiramdam. Inilagay na ngayon ni Francis ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kaliwang mata at itinakda ang target kay Kevin. Walang nakaalam na, sa sandaling ito, ang kaliwang mata ni Francis ay nagbigay ng mahinang berdeng liwanag. Shush! Pakiramdam ni Francis ay napunta siya sa supervision mode. Sa kanyang paningin, ang katawan ni Kevin ay lumaki, at bawat pagbabago, kabilang ang kanyang bilis ng paghinga, tibok ng puso, mga kalamnan ng katawan, mga ugat, lahat sila ay nakikita ng kanyang kaliwang mata. At sa sandaling iyon, tila bumagal ang mundo ng maraming beses. Gayunpaman, ang bilis ng mundo ay hindi bumagal. Ang pagbabago ay ang bilis ng reaksyon ni Francis. Sa ilalim ng pressure, ang puso ni Francis ay nakaramdam ng labis na kapayapaan at kalmado. Ang kanyang kalaban, si Kevin, ay nagkaroon ng hindi kilalang panginginig at naramdaman na tila lahat ng kanyang mga lihim ay nakita. Ikatlong pagbabago ng nakakamandag na ahas. Si Kevin ay may mukha na puno ng kadiliman at ginamit ang kanyang pinakamalakas na hampas ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang katawan ay tulad ng isang makamandag na ahas, at tulad ng kidlat, ay may parehong matinding bilis at kapangyarihan. Shush! Sa isang iglap, nagdikit ang dalawang daliri ni Kevin, at tulad ng mga ngipin ng makamandag na ahas, naglaslas sa hangin habang tumutusok sila patungo kay Francis. Napakabilis! Marami sa mga sekta ang naisip ng mga disipulo. Maraming kabataan sa second rank ng martial path ang hindi man lang nakita kung paano kumilos si Kevin. Nang ang mga ngipin ni Kevin na parang mga daliri ay malapit nang tumama kay Francis. Pa! Biglang, isang malakas na kamao ang sumuntok sa hangin, na tumama sa braso ni Kevin, na nagpabagsak sa kanya. Anong nangyari? Naramdaman ni Kevin ang kanyang isip na nanginginig nang ang kanyang katawan ay naninigas dahil sa pagkabigla, ang kanyang braso ay namamanhid. Ang kanyang mga daliri, na kalahating pulgada lang ang layo mula sa dibdib ni Francis, ay hindi na makagalaw pa ng kaunti. Whoosh! Biglang nakaramdam ng pananakit ang tiyan ni Kevin habang siya ay pinalipad palabas na may sumigaw. Anong nangyari? Napasigaw ang lahat ng mga alagad sa gulat. Isang galaw, natalo ka na. 3. Isang galaw, talo ka na. Si Francis ay may ekspresyon ng pagkabigla at pananibik na mahirap pagtakpan. Nanalo ako. At nanalo ako sa isang galaw. Bago ang labanan, dahil sa mga pagbabago sa kaliwang mata, kumpiyansa si Francis na sa pamamagitan ng pag-asa sa bilis ng kanyang reaksyon at paningin, magagawa niyang harangin ang isa sa mga galaw ni Kevin, at kung gagamitin ng maayos, magagawa niyang harangan ang higit sa 10 galaw. Gayunpaman, ang resulta ay malayo sa kanyang inaasahan. Ang pag-atake ni Kevin ay napakabilis para sa ilan sa mga nakatayo, ngunit sa ilalim ng kanyang kaliwang mata, ang lahat ng kanyang mga galaw ay kasing linaw ng araw. At nang ang kaliwang mata ay naisaaktibo sa buong kakayahan nito, naramdaman ni Francis na ang mga galaw ng kalaban ay tila mabagal at malamaya. Natigilan siya dahil nakakita siya ng mga pagkakamali sa husay ni Kevin. Mga pagkakamali. Mga pagkakamali sa isang mataas na ranggo ng martial art.
Hindi rin ito maintindihan ni Francis, paano niya makikita ang mga pagkakamali ng kalaban ng ganoon kadali. Siguro dahil hindi pa lubusang napo-polish ng kalaban ang skill. Sa wakas, nag-react si Francis sa instinct, tulad ng ginawa niya sa langaw, at binigyan ng kalaban ng isang nakamamatay na tama, na nagbigay daan sa kanya na manalo sa isang galaw. Hua! Nagulat ang lahat ng mga alagad sa larangan ng martial arts. Mali ba ang nakita ko? Ang nawala ay si Kevin. Tama ka. Ang taong natalo ay si Kevin. Lahat ng mga disipulong Hanford ay nagmulat ng kanilang mga mata at may mga kakaibang mukha. Paano ito posible? Paano ako matatalo sa lalaking ito? Si Kevin ay may nagtatanong na mukha. Oo. Nawala siya kaya biglang hindi niya maintindihan. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon sa mukha ni na Francis at Kevin ay maihahambing. Ito ay hindi sinasadya. Nang makita ng mga disipulo ni Hanford ang ekspresyon sa mukha ni Kevin, naintindihan nila. Pagkatapos nitong sabihin, lahat sila ay nagsimulang sumang-ayon. Tama ka. Siguradong napakabuti ng mga batang ito, nanalo siya ng hindi sinasadya. Ang swerte niya siguro ay napakabuti. Sumang-ayon ang karamihan sa dahilan ng pagkapanalo ni Francis. Swerte. Siguro. Ngumiti si Francis at tumalikod para umalis. Anak. Manatili ka dyan. Napahawak si Kevin sa kanyang tiyan habang dahan-daang tumayo bago siya, sa madilim na paraan, ay nagsabi, Francis. Maswerte ka lang kanina, kaya nanalo ka. Lalaban tayo ulit. Mag-away ulit. Nagtaas ng kilay si Francis at tumingin kay Kevin, una, nasaktan ka. Pangalawa, wala akong oras. Pagkasabi nito ay lumingon siya sa isang sulok sa larangan ng martial arts at naiwan ang isang grupo ng mga disipulo na nakatulala ang mga mukha. Bastard! Pagkatapos kong gumaling, ay perfect ko ang 13 changes of the poisonous snake ko, tapos lalabanan kita. Si Kevin ay may mukha ng galit habang siya ay umalis ng walang ibang salita. Sa pagbabalik tanaw sa laban, si Kevin ay may sariling mga dahilan kung bakit siya natalo, at mayroong 3 pangunahing dahilan. Una, mababa ang tingin niya sa kalaban. Pangalawa, natutunan lang niya ang unang 3 galaw ng 13 changes of the poisonous snake, at marami pa rin ang mga fault dahil hindi pa ito na perpekto. Pangatlo, napakaswerte ni Francis. Sa kabilang panig ng martial arts field, nagsimulang magsanay si Francis. Ang dahilan kung bakit ako nagtagumpay sa huling laban ay higit sa lahat dahil masyadong minamaliit ako ni Kevin, pati na rin ang katotohanang hindi pa niya na perpekto ang mataas na ranggo na kasanayan sa martial art, na nagbigay daan sa akin sa mga pagkakamali. Alam ni Francis ang sagot sa kanyang puso. Tiyak na hindi magiging madali sa kanya si Kevin sa susunod na laban, at kung maperpekto niya ang 13 changes ng unang 3 moves ng poisonous snake na mali, kung gayon si Francis ay walang kumpiyansa na manalo muli. Iyon ay dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng first rank at ang second rank ng martial path ay masyadong malaki. Ang martial path ay may 9th na ranggo sa kabuuan, ang unang 3 ranggo ay kilala bilang power ranks. Ang power ranks ay tungkol sa pagkakaroon ng higit na lakas at pagpapataas ng pundasyon ng isang tao. Kaya ang first rank at ang second rank ng martial path ay may pagkakaiba na humigit kumulang 100 kilo sa mga tuntunin ng lakas. Kaya naman, sa normal na kondisyon, ang maging first rank at matalo ang second rank ng martial path ay sobrang nakakagulat, lalo pang manalo ng isang move. Ang pangunahing punto ay upang madagdagan pa rin ang aking lakas. Huminga ng malalim si Francis at nagsimulang magsanay muli ng Flaming Metal Fist. The first move. The second move. The third move. Ang Flaming Metal Fist ay tila kasing kinis ng tubig, mas makinis kaysa dati. Ha! Habang tinatapos ni Francis ang kanyang mga galaw, naaninag niya ang kanyang mukha. Ang Flaming Metal Fist ay may kabuuang 32 galaw, at maaari na niyang tapusin ang mga ito sa isang hininga, mas mabilis na bilis kaysa dati, tumaas din ang lakas ng mga galaw. Matapos ang mga galaw ay naramdaman niyang mas maganda at mas mabilis ang pag-agos ng kanyang dugo kumpara kanina, parang nasusunog. Pay! Pay! Kasabay nito ay mas lalong naging halata ang beat na nagmumula sa kaliwang mata niya.
Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nakipag-ugnayan ang kanyang kamalayan sa itim na dimensyon. Sa gitna ng dimensyon, may mahinang berdeng ilaw. Sa una, ang mahinang berdeng ilaw ay may radius na humigit kumulang 60 centimeters, at lalong malabo. Gayunpaman, ngayon, tila tumaas ang haba at liwanag ng mahinang berdeng ilaw. Pwede ba? Ang mga kakayahan ba ng kaliwang mata ay direktang nauugnay sa sarili kong lakas? Hulaan ni Francis sa kanyang puso. Ang mga pagbabago sa kanyang kaliwang mata ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Una, hinayaan siya nitong talunin si Kevin. Pangalawa, nang mag-practice siya ng kanyang mga galaw, naging sobrang swabe ang mga ito. Muli, naging matalim ang mga mata ni Francis nang magsimula siyang magsanay muli ng Flaming Metal Fist. Huhuhu! Ang bilis ng paggalaw ni Francis ay naging mas mabilis at ang mga galaw ay nagsimulang perpektong magkaugnay sa isa't isa. Pagkatapos ng pagsasanay nito sa pangatlong beses, ang bilis ay naging 2 beses na mas mabilis kaysa dati, at ang pinsala ay tumaas din ng mga tambak. Sa pamamagitan ng kanyang paghinga, mas naramdaman niyang umikot ang kanyang dugo at nagsimula na ring lumakas ang mga bahagi ng kanyang katawan na dati ay hindi matigas. Sa bilis na ito, kakailanganin ko lang ng ilang araw para makapasok sa second rank ng martial path. Naramdaman ni Francis na kitang-kita ang kanyang pagtaas. Nagpractice siya hanggang gabi at saka nagpunas ng pawis at bumalik sa kanyang tahanan. Pagdating sa bahay, iniisip pa rin niya ang pagbabago sa kanyang kaliwang mata. Upang ipagpatuloy ang aking bloodline of the eye, ikaw ang maghahari sa lahat, magkokontrol sa bawat lahi. Ikaw na maswerteng bata, huwag mo akong biguan. Naalala niya ang boses na nagmula sa itim na dimensyon bago siya nawala ng malay. Ang mata na ito ay maaaring nagmula sa isang ancient godlike existence, at sa isang aksidente, sumanib sa sarili kong mata. Ipinagpalagay ni Francis. Kahit gabi na, pagmulat niya ng mata, kitang-kita pa rin niya ang lahat sa labas. Ang dilim ng gabi ay halos walang impluwensya kay Francis. Nakita pa rin ng kanyang mata ang mga ibon na ilang milya ang layo. Nakahiga si Francis sa kanyang kama sa gabi at naramdaman ang paglabas ng kanyang kaliwang mata ng init, na sumanib sa kanyang dugo. Sa ilalim ng kakaibang pakiramdam na ito, nakatulog si Francis. Ang ikalawang umaga. Nagising si Francis, pinahaba ang kanyang 4 na paa at nagtungo sa pagsasanay sa maliit na patio. Masyadong luma na ang yarda na ito, at masama ang kapaligiran. Kapag lumakas na ako, tiyak na hahayaan kong manirahan ang aking mga magulang sa loob ng malaking bakuran. Naisip ni Francis sa kanyang puso. Mabilis, nagsimula siyang magsanay ng 32 galaw ng Flaming Metal Fist. Huhuhu! Ang mga kamao ay nagdala ng hangin at ngayon ay naglalaman ng matinding kapangyarihan. Sa sandaling naghagis ng ilang suntok si Francis, naramdaman niyang may mali. Sa pagitan ng kanyang mga paghinga, umaagos ang kanyang dugo at naglalabas ng aura ng kapangyarihan. Bawat suntok ay naglalaman ng hindi bababa sa 200 hanggang 250 kilo ng puwersa. Ano? Nagulat si Francis, at ang kanyang 2 kamao ay nasunog sa 2 patches ng pulang ilaw. Kakaka! Isang suntok ang tumama sa malaking puno sa harapan niya, at naputol ang isang sanga, kasing kapal ng kamao. Hindi. Talagang hindi ito ang kapangyarihan ng isang first rank, maaaring ito ay tumalo ng puso ni Francis. Upang patunayan ang kanyang iniisip, huminga siya ng malalim at inilagay ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang stomp. Pay! Ang lupa ay yumanig at ang mga layer ng lupa ay gumuho, iniwan ang bakas ng paa ni Francis na kalahating pulgada ang lalim sa lupa. Naging masaya ang kanyang ekspresyon, pagkatapos ay tumama ang isang palad niya sa isang bato na hindi bababa sa 30 kilo, at naputol ito. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi isang bagay na magagawa ng first rank ng martial path. Second rank ng martial path. Nakalusot na ako sa second rank ng martial path. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang maramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Una niyang inisip na ang pagpasok sa second rank ay aabutin man lang ng ilang araw, ngunit hindi niya namalayan na nakalusot siya pagkatapos lamang ng isang gabing pagtulog.
Ang kanyang kamalayan ay pumasok sa kanyang kaliwang mata, doon, nakita ni Francis na ang mahinang berdeng ilaw ay umabot na ngayon mula sa humigit kumulang 60 centimeters hanggang 67 centimeters. Pakiramdam niya ay mas maganda ang kanyang enerhiya kaysa dati at mayroon din itong iba't ibang pagbabago na hindi maipaliwanag. 4. After breaking through to the second rank of the martial path, I will not be in the bottom anymore, and I will also have the right to participate in the family sparring contest. Tuwang-tuwa si Francis, ngunit hindi nagtagal ay huminahon. Ang martial path ay may 9th na ranggo, at ang bawat ranggo ay mas mahirap makamit kaysa sa nauna, katulad ng isang pyramid. Alam ng lahat na ang unang tatlong ranggo ay kilala bilang power ranks, kilala rin sila bilang martial learner. Gumamit ng puwersa ang mga martial learners upang palakasin ang kanilang mga katawan upang magbigay ng matibay na pundasyon para sa mga susunod na kaharian. Bagamat napakababa ng martial learner, dahil ito ay itinuturing lamang na pumasok sa gateway ng martial arts, upang linangin sa tuktok ng third rank ay hindi dapat tingnan bilang isang tao ay magkakaroon ng hindi bababa sa 400 kilo ng lakas, ang mga ipinanganak na may mas mahusay na talento ay maaaring magkaroon ng higit sa 500 kilo ng lakas. Maaari nilang punatin ang mga tigre at sirain ang mga oso gamit ang kanilang mga kamay. Bagamat si Francis ay nakalusot pa lamang sa second rank, mayroon siyang humigit kumulang 250 hanggang 300 kilo ng lakas, na higit sa mga kakayahan ng mga normal na tao. Kung ito ay sinamahan ng malakas na martial skills, 10 ng mga normal na tao ang hindi man lang siya maabot. Kung maaabot ko ang third rank ng martial path, at magkaroon ng humigit kumulang 350 hanggang 400 kgs ng lakas, ang aking kabuoang lakas ay madodoble man lang. Naisip ni Francis sa kanyang puso. Siyempre, ang bagay na hinahangad niya ay ang ika-4 na ranggo ng martial path. Ang ika-4 hanggang ika-6 na ranggo ng martial path ay kilala bilang accumulation ranks, kilala rin sila bilang martial artists, ang mga tunay na martial artist. Matapos makapasok sa kaharian na ito, ang martial artist ay hindi lamang magkakaroon ng malakas na katawan at dugo. Maaari din nilang palakasin ang kanilang mga organo at gamitin ang kapangyarihan ng inner strength na nalampasan ang purong pag-atake ng kalamnan. Kapag narating na nila ang martial artist, aalis sila sa kaharian ng mga makamundong tao at papasok sa mas mataas na antas. Bumalik sa Greencliff Village, nagkaroon ng gana si Francis na maging isang tunay na martial artist, at ang pagpasok sa sekta ng Hanford ay naging mas malapit ang pangarap na ito. Pagkatapos niyang makapasok sa second rank ng martial path, agad na sinabi ni Francis sa kanyang mga magulang. Second rank ng martial path. Ang kanyang ama na si Tirso at ang kanyang ina na si Clara ay parehong nagulat ngunit nagpakawala ng malalim na hininga. Dahil naabot ni Francis ang second rank sa edad na ito nang hindi gumagamit ng tulong mula sa labas, ang kanyang talento ay masasabing mas mahusay kaysa sa ilang tao. Ang susunod na gagawin mo para sa susunod na 2 buwan ay maghanda para sa family sparring contest. Hindi namin kailangan na gumawa ka ng napakahusay, huwag lang mawala ng mukha. Isang masayang ngiti ang ipinakita ni Tirso. Nakangiti rin si Clara. Para maabot ni Francis ang hakbang na ito, labis silang nasiyahan at wala silang mas mataas na inaasahan. Gayunpaman, ang target ni Francis ay hindi limitado dito lamang. Gusto niyang maging isang tunay na martial artist, baka maabot pa ang rurok ng martial arts. Pagkatapos makapasok sa second rank, mas mataas na ngayon ang status ko sa sekta at may karapatan akong pumasok sa unang palapag ng martial arts library. Ang mga sekta na martial arts library ay naglalaman ng maraming iba't ibang kasanayan sa martial arts. Sa pag-iisip tungkol dito, agad na pumunta si Francis sa martial arts library. Kuya Francis. Sa kalagitnaan, napahinto siya ng bahagyang gulat na boses mula sa isang babae. Pamilyar ang boses ng dalaga at komportableng pakinggan. Naninigas ang katawan ni Francis. Mula sa kanyang tagiliran ay dumating ang isang batang lalaki at babae na ang mga edad ay hindi masyadong matanda. Ang lalaki ay ube ang pananamit, may makapal na kilay, tuwid na taas ang likod at anghang sa mga mata.
Ang kanyang cultivation ay umabot na sa tuktok ng third rank, naramdaman ng ibang mga disipulo sa kanilang paligid ang pressure na kanyang ibinubuga. Siya ang sixth third ranking disciple ng outer disciples, Rudy. Bulalas ng mga tao sa paligid nila na puno ng pag-aalala at takot ang mga mukha. Ang kasama ni Rudy ay isang dalagang nakasuot ng puti, na ang edad ay kapareho ni Francis, mga 13 o 14, mayroon siyang malinaw na magandang mukha. Little Sister Vilma. Tiningnan ni Francis ang babaeng nakaputing damit at ang kanyang bibig ay hindi namamalaya na kumukunot sa isang mapanuksong ngiti. Ang babaeng nasa harapan niya ay ang kasama niyang pumasok sa sekta kalahating taon na ang nakalipas, Vilma. Bumalik sa Green Cliff Village, si Vilma ay isang malaking tagahanga niya. Gayunpaman, pagkatapos nilang pumasok sa sekta ng Hanford ay naging malayo sila sa isa't isa, halos estranghero na sila ngayon. Matapos pumasok si Vilma sa sekta ng Hanford, gamit ang kanyang kagandahan, mabilis siyang naging matalik na kaibigan ni Rudy, na nasa ikatlong pwesto sa mga panlabas na disipulo, at pagkatapos, sa paggamit ng kanyang mga koneksyon, nakamit niya ang ikalawa ng martial path kalahating buwan na ang nakalipas. Sa sandaling ito, may sinabi si Vilma kay Rudy. Okay, pero huwag lang masyadong magtatagal. Tumango si Rudy sa kanyang ulo at tumabi, hindi man lang nag-abala na tingnan si Francis. Lumakad si Vilma sa harap ni Francis at, sa masalimuot na paraan, at may kaunting buntong hininga, sinabi, Brother Feng, sa wakas ay nakalusot ka na sa second rank. Gayunpaman, bibigyan ka ni Vilma ng ilang payo, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Matapos makapasok sa sekta, napagtanto ko na ang lugar kung saan tayo nagsimula ay masyadong mababa kumpara sa mga dito. Ano ang gusto mong sabihin? Pinutol ni Francis ang kanyang pangungusap at tumugon ng may malamig na mukha. Medyo galit ang mukha ni Vilma, ngunit kumagat pa rin siya at sinabing, Brother Feng, papayuhan ka pa ni Vilma, pumunta kay Kuya Rudy at ipangako ang sarili mo sa kanya. Sa tulong niya, saka ka lang si Sonny sa pangunahing sekta ng Hanford para maiwasan mo ang mga problema. Pangako. Malamig na tumawa si Francis. Hindi siya mangangako sa sinuman sa buong buhay niya. Si Rudy ay may malamig na aura at napakayabang. Sa tuwing nakikita niya si Francis, ito ay sa kanyang mga butas ng ilong na para bang napakataas niya kumpara sa kanya. Nang makita ang ekspresyon ni Francis, agad na nalaman ni Vilma, habang magkasama silang lumaki ay naiintindihan niya ng husto si Francis. Naglakad si Vilma pabalik sa gilid ni Rudy at may binulong. Hindi niya alam kung ano ang makakabuti sa kanya, itong walang kwentang basura. Sabi ni Rudy sa malamig na boses. Walang kwentang basura. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Siguro dahil sa nakita niyang ayaw ni Francis, ngunit huminto si Rudy at malamig na sinabi, nabalitaan ko na ikaw ang henyo ng Green Cliff Village. Gayunpaman, sa sekta ng Hanford, isa ka lang maliit na bug. Magkikita tayo sa family sparring contest at matatalo kita sa isang galaw lang. Tulad ng sasabihin ko, magkikita tayo sa paligsahan. Mapait na dumura si Francis at pagkatapos ay lumingon patungo sa library ng martial arts. Ayaw na niyang magpatuloy sa pagsasalita, dahil maglalaban sila pagkaraan ng 2 buwan, at mananalo ang may mas malakas na lakas. Nang dumaan ang paningin ni Vilma kay Francis, bahagyang kumislap ito. Sa puntong ito, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam mula kay Francis. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Tiyak na iniisip niya na siya ay mabuti. Ngumuso si Rudy. Hindi man lang niya inisip si Francis bilang isang seryosong kalaban. Sa mga panlabas na disipulo ng mga sekta, ang mga nakapasok sa third rank ng martial path ay hindi lalampas sa 60 katao, at para marangkang third sa mga ito. Makikita na mayroon siyang mahusay na kakayahan. Si Vilma ay nagbigay ng malalim na buntong hininga sa kanyang puso, si Francis ay naghahanap lang ng problema para sa kanyang sarili. Naunawaan ni Vilma ang lakas ni Rudy. Ang ilan sa mga third rank ay hindi man lang napigilan ang isang galaw niya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Francis sa mahalagang bakuran ng sekta, ang Martial Arts Library.
Ang martial arts library ay napakahalaga sa sekta, at sa makatuwid ay may mga matatandang nagbabantay dito. Sangay na alagad. Ang nakaputing nakadamit na elder sa loob ng aklata ng martial arts ay tumingin sa plate ng pagkakakilanlan ni Francis, at itinaas ang kanyang mga kilay. Dakilang matanda. Si Francis ay may magalang na mukha, alam niya ang lakas ng mga matatanda. Mula sa kanyang kaliwang mata, naramdaman niya ang isang misteryosong puwersa na nagmumula sa matanda. Ito ay isang layer ng pulang aura na nasa pagitan ng kanilang dugo at balat, ngunit patuloy na gumagalaw sa kanilang mga ugat, at maaaring umatake anumang oras. Maaari rin itong umatake sa hangin at durugan ang metal na maging pulbos. Alam ni Francis na ang nakaputing nakadamit na elder ay nakapagtanim na ng panloob na lakas sa isang mataas na antas, maaari nitong sirain ang 100 sa kanya sa isang iglap. Tanging ang mga nasa ika-4 na ranggo ng martial path o mas mataas ang maaaring magkaroon ng panloob na lakas. Vilma, Kevin, ang mga martial learner na ito ay hindi magkakaroon ng panloob na lakas. Yumuko si Francis at nagsabi, Elder, gusto kong pumunta sa ikalawang palapag ng martial arts library. Ang pagkamit ng second rank sa 14 na taong gulang ay karaniwan. Gayunpaman, bago ka maging isang panloob na disipulo, dapat kong sabihin sa iyo na ang mga alagad ng sangay at pangunahing mga disipulo ay may iba't ibang paggamot sa aklata ng martial arts. Sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit. Nang marinig ito ni Francis, huminto siya sandali, ngunit pagkatapos ay inisip ang mga bagong alituntunin ng sekta at agad na naunawaan. Elder, mangyaring magpatuloy. Alam ni Francis na bago magkaroon ng ganap na kapangyarihan, wala siyang karapatan na talakayin ang mga patakaran. Sinabi ng matanda na may puting damit na walang ekspresyon ang mukha, ang mga may second rank ng martial path ay maaari lamang makapasok sa unang palapag ng martial arts library. Ang unang palapag ng martial arts library ay may maraming mababang ranggo na martial arts, at ilang nasa gitnang ranggo. Ang mga disipulo ng pangunahing sekta ay maaaring pumili ng 2 gitnang ranggo ng martial arts, o 4 na martial arts na ito ay mababa sa ranggo ng martial arts, o 4 na martial arts na ito ay mababa sa ranggo. Ang mga side branch na alagad ay maaari lamang pumili ng isang middle rank na martial arts, o 2 low rank na martial arts, at ang limitasyon sa oras ay 1 buwan. Pagkatapos makinig sa mga patakaran, huminga ng malalim si Francis at sinabing, naiintindihan ng junior na ito. Ang mga alagad ng sangay ay mayroon lamang kalahati ng dami at oras kumpara sa mga pangunahing alagad ng sangay. Okay. Maaari kang pumasok ngayon, ngunit ang limitasyon sa oras ay kalahating oras. Sa ilalim ng gabay ng matanda na nakasuot ng puting damit, dahan-daang pumasok si Francis sa Martial Arts Library, isang lugar na pinangarap niyang puntahan. 5. Ang Martial Arts Library ay isang mahalagang lugar sa sekta, mayroon itong mga koleksyon ng iba't ibang martial skills na nakolekta sa daan-daang taon. Sila ay ginamit upang tulungan ang mga susunod na henerasyon na umaasa na maaari nilang palawakin ang pamilya. Karaniwan, ang bilang at kalidad ng martial arts ng isang sekta ang tumutukoy kung gaano kalakas ang sekta. Naalala ni Francis na sa Greencliff Village Hanford family, wala kahit isang martial arts library. Hinati sa 3 palapag ang martial arts library. Sa unang palapag mayroong isang malaking dami ng martial arts, ngunit karamihan sa kanila ay mababa ang ranggo, na may ilang nasa gitnang ranggo din doon. Ang ikalawang palapag ay tila mayroong lihim at tradisyonal na mga pamamaraan ng mga sekta. Karamihan sa kanila ay nasa mataas na ranggo, mayroon pang ang ilang mga pinakamataas na ranggo doon. Gayunpaman, upang makapasok sa ikalawang palapag, kailangan ng isa na nasa ika-4 na ranggo man lang ng martial path. At ang 3rd floor ay chismis lang, dahil hindi pa ito nabubuksan. Gayunpaman, para kay Francis, ang 2nd at 3rd floor ay napakalayo, kahit na ang martial arts ng 1st floor ay isang bagay na hinahangad niya. Wala siyang background sa sekta, at ang taong walang background o kakaibang talento ay hindi makaka-access ng mas mataas na ranggo na martial arts. Ang Flaming Metal Fists na mayroon siya ay isang core rank martial art lamang, at ito ay mas mahina kaysa sa isang mababang ranggo na martial art.
Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa second rank ng martial path, may karapatan siyang pumasok sa first floor at pumili ng martial art. Ang sekta ng Hanford, hindi nakakagulat na isa ito sa tatlong malalaking pamilya ng lungsod ng Feather Cloud, na sumasakay sa ibabaw ng ilang daang iba pang pamilya. Umakyat si Francis sa unang palapag, bumibilis ang kanyang paghinga. Sa unang palapag, nakikita niya ang ilan pang mga disipulo ni Hanford, ngunit lahat sila ay gumagamit ng kanilang oras upang pumili ng kanilang sariling mga kasanayan sa martial art. Ayon sa rules, kalahating oras lang para pumili ng mga pumasok sa martial arts library. Kaya lahat ng pumasok sa martial arts library ay hindi nagsayang ng oras. Mayroon akong kalahating oras at kailangan kong pumili ng middle rank martial arts o dalawang low rank martial arts. Huminga ng malalim si Francis at nag-scan sa mga bookshelf. Ang first floor ng martial arts library ay may ilang libong libro, at bawat libro ay kalahating pulgada ang kapal. Ang paghahanap ng isa o dalawang martial arts mula sa ganoong kalaking halaga ay hindi naging madali. Rock Breaking Palm, Angered Dragon Fist, Leaf Picking Sword, Wind-like Foot. Dahil sa iba't ibang uri ng martial arts skills, naging makulay ang mga mata ni Francis. Shua! Shua! Mabilis na binaliktad ni Francis ang mga pahina ng mga kasanayan sa martial art na ito sa unang pahina. Ang mga martial arts na ito ay karaniwang may mga buod sa unang pahina. Ang Crazy Wing Blade na parang hangin, malakas na parang kidlat, ay gumagamit ng bilis para manalo. Ang minimum na kinakailangan ay ang first rank ng martial path, para sanayin ang kasanayang ito ay karaniwan. Rango, mababa. Angered Dragon Fists maaaring pataasin ang lakas ng cultivator, kayang ilagay ang lahat ng kapangyarihan sa isang atake. Ang pinakamababang kinakailangan ay second rank ng martial path, upang sanayin ang kasanayang ito ay medyo mahirap. Rango, tuktok ng gitnang rango. Hangin na parang isang malapit na kasanayan sa pakikipaglaban na gumagamit ng bilis para manalo. Kapag sinanay sa ganap na potensyal, kayang lumaban sa maraming tao at hindi matatalo. Ang mga minimum na kinakailangan ay first rank ng martial path, ngunit nangangailangan ng mataas na antas ng pangunawa. Rango, gitna. Metal Sand, pinapataas ang depensa ng katawan. Sa ilalim ng ganap na pag-activate ay maaaring makipag head-to-head sa parehong rango na kalaban. Ang isang taong makapagsanay nito sa isang mataas na antas ay maaaring gumamit ng kanilang katawan at lumaban sa mga espada at talam. Ang mga minimum na kinakailangan ay second rank ng martial path at nangangailangan ng high willpower. Rango, gitna. Ang mga kasanayan ng martial arts library ay mas malakas kaysa sa mga pangunahing kasanayan sa rango, tulad ng inaasahan. Si Francis ay labis na nasiyahan, at ang mga kasanayang nakita niya ay pangunahin sa mga nasa gitnang rango. Matapos lamang tingnan ang 10 mga libro, ang kanyang puso ay naantig na ng ilang beses. Gayunpaman, may mga paghihigpit ang martial arts library. Isang middle rank martial art lang ang kaya niyang ilabas. Kung makakapaglabas lang ako ng konti ay maganda na yan. Nakaramdam ng ayaw si Francis at naisip na ito ay hindi patas, maaari lamang pumili ang mga branch disciples ng isang middle martial art samantalang ang mga pangunahing disipulo ay maaaring pumili ng dalawa. Upang mapabilis ang kanyang pagpili, sinimulan ni Francis na gamitin ang kanyang kaliwang mata. Sa kanyang kaliwang mata, ang kanyang bilis ay tumaas ng higit sa 10 beses. Shua. Ang kaliwang mata ni Francis ay gumamit ng hindi kapani-paniwalang bilis upang tingnan ang martial arts na ito. Isang tingin lang ang kailangan niya para maintindihan ang lahat. Sa pagtingin sa mahigit 30 aklat, ganap na kabisado ni Francis ang nilalaman ng mga ito at inihambing ang mga ito sa isa't isa. Nang maskan niya ang mahigit 50, biglang may napagtanto si Francis. Hindi tama. Biglang natigilan si Francis. Binalikan niya ang mga alaala niya sa ibang mga libro. Sa isip niya ay lumabas ang laman ng libro at wala ni isang salita ang mali. Ito. Naramdaman ni Francis ang kanyang sarili na nanginginig sa pananabik. Matapos sumanib sa kaliwang mata, nadagdagan din ang memorya ni Francis, masasabing kailangan lang niyang tumingin sa isang bagay at hinding-hindi ito makakalimutan.
Lalo na nang i-activate niya ang kaliwang mata, parang sinunog sa isip niya ang laman ng mga libro. Hindi inakala ni Francis na makakamit niya ang kapangyarihan ng hindi makakalimutan. Maraming tsismis tungkol sa mga henyo sa Azure Flower Continent, at ang hindi nakakalimutan ay isa sa mga katangiang mayroon sila. Gayunpaman, ang hindi nakakalimutan para sa karamihan ng mga tao ay ang kanilang memorya ay mabuti, kailangan lang nilang basahin ito ng isang beses at maaalala ang 80 hanggang 90% ng mga nilalaman. Gayunpaman, kumpara sa hindi nakakalimutan ni Francis, malinaw na mas malakas ang kanyang literal na hindi niya magawang kalimutan. Sa kapangyarihang ito, sa martial arts library, ang ibig sabihin nito ay makakapaglabas si Francis ng ilan pa na mga libro. Mabilis, mabilis, mabilis. Si Francis ay may hitsura ng pananabik at nagsimulang kabisaduhin ang lahat ng mga aklat na kaya niya. Shua. Napataas ang kanyang konsentrasyon habang binuklat niya ang mga pahina nang mabasa niya iyon. Basta ang laman ay tinitignan ng kaliwang mata, hindi mahalaga kung salita o drawing, kabisado niya lahat. Kinailangan lamang ni Francis ng 20 paghinga ng oras upang ganap na matindaan ang isang aklat na may 50 pahina. Hahaha. Huwag kalimutan. Magaling. Naging maganda ang pakiramdam ni Francis, ngunit tila mas nabaliw siya habang pinupunit ang mga libro. Ang kanyang mga aksyon ay malinaw na naging dahilan upang tumingin ang ilan sa iba pang mga disipulo. Sa tingin ko ang taong ito ay nabaliw. Siguro first time niyang pumasok at masyado siyang excited. Ang ilan sa mga disipulo ay tumingin sa mga kilos ni Francis at umiling. Lumipas ang oras sa isang iglap. 3/4 of a nanogram, kalahating oras ay lumipas na. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Nakaramdam siya ng pagod, ngunit hindi pa rin ito mapigilan ang pananabik sa kanya. Sa puntong ito, siya ay nagnakaw ng higit sa 100 mga libro ng martial arts. Ang mga martial arts na ito ay pangunahin sa gitnang ranggo ng martial arts. Kasama dito ang mga kasanayan sa fists, mga kasanayan sa palm, mga kasanayan sa sword, mga kasanayan sa paghinga, mga kasanayan sa footwork, mga kasanayan sa depensa at marami pa. Dahil patuloy na ginagamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata, napagod ang kanyang isip. Sumunod, inilibot ng kaliwang mata ni Francis ang lugar at dumapo sa isang lumang martial art book. Ang dahilan kung bakit siya huminto dito ay dahil naramdaman ni Francis na iba ang mga materyales na ginagamit ng librong ito sa iba. Kinuha ni Francis ang aklat na ito at nasa itaas ang 3 salita, lightly floating fairy. Binuklat niya ang unang pahina. Ang lightly floating fairy high-rank martial art, kayang gawin ang cultivator na gumalaw sa nyebe nang hindi nag-iiwan ng mga marka, naaanod sa ilog at nagpaparamdam sa tao na parang isang ibon. Kapag nasanay ng mataas, ang tao ay maaaring tumalon ng doble at lumipad pa nga sa maikling sandali. Ang pinakamababang kinakailangan ay second rank ng martial path at ang pagsasanay sa kasanayang ito ay napakahirap. Bilang karagdagan, ang panloob na lakas ay magpapataas ng puwersa. Ang pagkamit sa pinakamataas na kaharian ay magbibigay daan sa isang tao na maging pinakamabilis sa lahat sa ilalim ng ika-7 ranggo ng martial path. Inisip ni Francis na isa lamang itong ordinaryong footwork skill, ngunit pagkatapos niyang makita ang double jump at nadagdagan ng inner strength, kumislap ang kanyang mga mata. Lumagpas ang double jump sa mga limitasyon ng middle rank martial arts, kahit na ang ilang high rank ay hindi magagawa iyon. Sa karagdagan, ang inner strength ay nangangahulugan na ang kasanayang ito ay angkop para sa mga martial artist na nasa itaas o nasa ika-4 na ranggo ng martial path. At ang pinaka-hindi kapani-paniwalang bahagi ay, ang pagkamit sa pinakamataas na kaharian ay magbibigay daan sa tao na magkaroon ng pinakamabilis na bilis ng lahat sa ilalim ng ika-7 ranggo ng martial path. Anong pagmamalabas? Kahit na ang ilang peak rank martial arts ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ito. Nagningning ang mga mata ni Francis at walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang basahin ang nilalaman ng lightly floating fairy. Siya ay may isang katanungan sa kanyang puso, bagaman, bakit ang isang malakas na kasanayan ay ilagay sa ibabang palapag? At bakit walang matututo nito?
Hindi nagtagal, nakita ni Francis ang dahilan. Matapos ay flip sa 1/4 of a nanogram libro, nagsimulang lumabo ang mga salita. Ang pangunahing dahilan ay ang libro ay masyadong luma, at ang libro ay nagsimulang maghulma. Nangangahulugan iyon na ang aklat na ito ay mayroon lamang 1/4 of a nanogram mga orihinal na nilalaman nito. Nakakalungkot. Si Francis ay labis na nadismaya. Gayunpaman, hindi siya sumuko at patuloy na ginamit ang kanyang kaliwang mata sa malabong mga salita. Gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kaliwang mata, halos makita ni Francis ang mga salita sa ilalim ng amag. Ito ay lumampas na sa normal na paningin ng isang tao nang hindi bababa sa 20 hanggang 30 beses. Matapos basahin ang 1 hanggang 2 pahina, naramdaman ni Francis na napagod ang kanyang isip at ang kanyang kaliwang mata ay parang wala na silang kapangyarihan dito. Kung babawiin ko ito, dahan-dahan kong mababasa ang lahat ng nilalaman nito sa ibang pagkakataon. Nag-iisip si Francis hanggang dito, at pagkatapos ay kinuha ang lightly floating ferry palabas sa first floor ng martial arts library. Lightly floating ferry. Gusto mo itong libro? Tanong ng matanda na nakasuot ng puting damit na nakakunot ang noo. Oo. Magalang na sabi ni Francis. Ang aklat na ito ay umiikot sa loob ng 1,000 taon at may mga bahagi dito na higit sa mataas na ranggo ng martial arts. Pagkatapos makipag-usap dito, ang boses ng matanda na nakasuot ng puting damit ay bumaling, gayunpaman, 1/4 lamang ng aklat na ito ang makikita. Isang mahalagang tala, ang ganap na sanayin ito sa kasanayan ay napakahirap, kahit ilang mga henyo ay hindi magagawa. Kahit na gawin nila ito. Sa ilalim ng ika-4 na ranggo ng martial path, ang potensyal ay pinaghihigpitan. Sa wakas, ang matanda na nakasuot ng puting damit ay nagbabala, ipapayo ko sa iyo na magpalit ng libro, kung hindi, hindi ka na makakapasok sa ika-4 na ranggo ng martial path at magiging isang tunay na martial artist. Salamat Elder para sa iyong babala, ngunit ang aking puso ay nagpasya. Si Francis ay may kalmadong tingin sa kanyang mukha. Sa pagtingin sa pag-alis ni Francis, umiling ang nakaputing nakasuot na elder at sinabing, ang mga kabataang ito ngayon ay lahat ay kumukuha ng pinakamataas na ranggo na aklat na posible. Naniniwala siya na hindi ganap na matututunan ni Francis ang lightly floating ferry, at umatras, kahit na kaya niya, ano ang magagawa ng isang partially martial art book. Umalis sa martial arts library, umuwi si Francis. Nakaupo sa kanyang kama, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa loob ng kanyang isipan ay mabilis na lumabas ang mga nilalaman ng humigit kumulang 100 martial art books. Q. 6. Ang pagkakaroon ng napakalaking supply ng martial arts ay nagbigay kay Francis ng walang katapusang kasabikan. Hindi niya napigilan ang kaligayahan at tumawa ng nakataas ang ulo. Lumipas ang ilang oras hanggang sa kumalma siya. Sa Cloud Country, ang middle-rank martial arts skill ay nagkakahalaga ng ilang daang pilak, at ang perang natatanggap ni Francis kada buwan ay 10 silver lamang. Siyempre hindi niya maaaring alisin ang mga kasanayan sa mga sekta at ibenta ang mga ito, kung gagawin niya ito ay mapaparusahan siya, sisirain nila ang kanyang paglilinang at pagkatapos ay sipain siya palabas ng sekta. Kinuha ni Francis ang 100 libro mula sa martial arts library. Karamihan sa kanila ay mataas ang klase at lahat sila ay may kahit isang nakaraang tao na nagsanay nito para magamit niya ang kanilang karanasan. Gayunpaman, ang pumili ng ilang kasanayan sa martial art mula sa mga aklat na ito ay hindi naging madali. Mabuti na ang lahat ng mga aklat na ito ay ganap na nakatatak sa kanyang isipan, dahil kailangan lang niya ng isang pag-iisip upang ihambing ang mga ito sa isa't isa at piliin ang pinakaangkop para sa kanya. Ang isang martial art ay maaaring magpapataas ng kanyang lakas. Sa kombinasyon ng maraming martial arts, maaari nitong mapataas ang kanyang paglilinang. Gumamit lamang si Francis ng kalahating oras upang pumili ng 4 na kasanayan mula sa daang aklat. Sila ay lightly floating ferry, angry dragon fists, air-pushing breathing technique at continuous meteorite arrows. Ang lightly floating ferry ay talagang ang pinakamataas na ranggo ng kasanayan sa kanilang lahat, at si Francis ay may mataas na pagkakataon na malutas ang mga nawawalang salita pagkatapos ng lahat.
Pagkatapos noon ay dumating ang Angry Dragon Fists at Air Pushing Breathing Technique, ang mga kasanayang ito ay nabayaran din sa isa't isa. Ang Angry Dragon Fists ay isa sa mga pinakamataas na libro ng middle rank, at ang pinsalang natamo nito ay mataas. Pinagsama-sama nito ang lakas ng isang tao sa isa at ang kapangyarihan ay hindi kapanipaniwala na hindi ito mas mahina kaysa sa ilang mataas na ranggo na martial arts. Mataas ang inaasahan ni Francis para sa Angry Dragon Fists dahil pinapataas nito ang lakas ng katawan ng isang tao. Ang malakas na lakas ng katawan ay ang pundasyon at pinakamababang kinakailangan para sa Martial Path Inner Strength. Ang Martial Path Inner Strength ay isang bagay na ginawang isang tunay na martial artist. Ang Air Pushing Breathing Technique ay isa ring peak middle rank martial art. Nadagdagan ang lakas ng isang katawan, dugo at katawan. Kapag sinanay sa isang mataas na antas, nagkaroon ng pagkakataong maunawaan ang Martial Path Inner Strength. Angry Dragon Fists at Air Pushing Breathing Technique ay mahusay na gumana ng magkasama, at kapag ginamit ng magkasama, ang kapangyarihan nito ay maihahambing man lang sa mataas na ranggo na martial arts, at nagkaroon ng pagtaas ng pagkakataon na maunawaan ang Martial Path Inner Strength. Tuwang-tuwa si Francis sa kanyang puso. Para sa huli, Continuous Meteorite Arrows, ito ay isang kasanayang malapit sa mataas na ranggo. Bakit siya pumili ng arrow skill? Ito ay dahil ito ay gumagana ng maayos sa kaliwang mata ni Francis. Kung hindi ako matututo ng arrow skill, masisisi ako sa kaliwang mata ko. Si Francis ay may ngiti sa kanyang mga labi. Maaari itong isipin na sa mga kakayahan ng kanyang kaliwang mata, siya ay magiging isang natural na, makadiyos na mamamana, at kung gagawin niya ang kakayahan sa mga palaso. Matapos piliin ang mga kasanayan sa martial arts, nagsimulang maglinang si Francis. Una siyang nagsimula sa Air Pushing Breathing Technique dahil ang malakas na katawan at dugo ang pundasyon ng paglilinang. Kung mas malakas ang dugo ng isang tao, mas malakas ang pinsala mula sa Angry Dragon Fist sa malapitang labanan. Ipinikit ang kanyang mga mata, pumasok ang isip ni Francis sa nilalaman ng Air Pushing Breathing Technique. Maya-maya pa ay dahan-daang gumalaw ang dugo ng kanyang katawan. Ganito kadali. Nagulat si Francis. Ayon sa nilalaman ng Air Pushing Breathing Technique, karamihan sa mga tao na maaaring gumalaw ng kanilang dugo ay nangangailangan ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 araw, o kahit hanggang 10 hanggang 15 araw. Hindi kaya henyo ako. Nag-isip si Francis, at pagkatapos ay hindi sumang-ayon sa kanyang sarili. Dahil kung siya ay isang henyo, kung gayon hindi siya magiging napakahirap na makapasok sa second rank ng martial path. Napagtanto niya na pagkatapos sumanib sa kanyang misteryosong kaliwang mata, ang enerhiya ng kanyang isip ay nadagdagan. Ang bilis ng kanyang reaksyon, pag-unawa at pag-analyze ay lahat ngayon ay lumampas sa normal na mga tao. Noong natututo siya ng Air Pushing Breathing Technique, isang pay na tunog ang nagmula sa mga mata ni Francis. Kasabay nito, sa itim na dimensyon, ang 67 cm na radius ay mahina, ang berdeng ilaw ay umiikot sa mas mataas na bilis. Makalipas ang kalahating araw. Sinanay ni Francis ang Air Pushing Breathing Technique sa unang antas at ang kanyang katawan ay nagbigay ng mahinang nakakadiri na amoy ng pawis. Pakiramdam niya ay lumakas ng 30% ang lakas ng kanyang katawan. Ginawa ko. Medyo hindi kapanipaniwala ang pakiramdam ni Francis. Ang Air Pushing Breathing Technique ay nahahati sa 3 antas, at sa sandaling ang isa ay nagsanay sa tuktok ng 3 antas, nagkaroon ng pagkakataong mapasailalim sa Martial Path Inner Strength. Pagkatapos ng isa pang kalahating araw, sinanay na ni Francis ang Air Pushing Breathing Technique sa tuktok ng unang antas at doon nagsimulang bumagal ang bilis. Nagbago ang isip niya at nagsimulang magsanay sa Angry Dragon Fists na ipinare sa Air Pushing Breathing Technique. Gaya ng inaasahan, sa pundasyon ng Air Pushing Breathing Technique, napakabilis ng pag-aaral ng Angry Dragon Fists. Sa loob lamang ng kalahating araw, natutunan ni Francis ang lahat ng 81 galaw sa isang panimulang antas. Ang Angry Dragon Fists ay may matinding kapangyarihan, lalo na kapag ginamit sa Air Pushing Breathing Technique, ang lakas ng pagsabog ay hindi kapanipaniwala. Si Francis ay lihim na nag-click sa kanyang dila.
Ang pinakanakakagulat na bahagi ay pagkatapos na matutunan ang Angry Dragon Fists, ang air-pushing breathing technique ay nakapasok sa ikalawang antas at lumayo pa ng kaunti. Ang dalawang kasanayang kasama ng isa't isa ay may hindi kapani-paniwalang epekto. No wonder perfect sila para sa isa't isa. Tumawa si Francis sa kanyang puso. Sa susunod na 4 hanggang 5 araw, patuloy na pinag-aralan ni Francis ang Angry Dragon Fists at air-pushing breathing pushing technique, at pareho ang mga kasanayang sinanay sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa oras na ito, ang cultivation ni Francis ay malapit na sa tuktok ng second rank ng martial path. Medyo mahaba lang at maaabot ko na ang peak ng second rank. Tapos hindi rin naman malalayo ang third rank. Si Francis ay puno ng mga inaasahan. Kinabukasan, umalis si Francis sa bahay at nagtungo sa martial arts library. Ito ay dahil ang lightly floating fairy at continuous meteorite arrows ay nangangailangan ng bukas na espasyo upang magsanay. Hindi nagtagal, dumating si Francis sa isang sulok ng martial arts field. Ito ay isang lugar kung saan sila nagsasanay gamit ang mga busog at palaso. Shush! Isang araw ang nag-iwan ng after image sa ere, at diretsyong bumaril sa gitna ng target 50 metro ang layo. Mahusay na kasanayan sa pana. Hindi nakakagulat na si Brother Rudy ay isa sa nangungunang 3 makajos na mamamana ng sekta. Marahil ang araw na ito ay maaaring masira ng diretsyo sa depensa ng isang third rank, at kahit na pumatay ng mga muscular wild beast. Excited na sigaw ang nanggaling sa gilid. Nakakatakot. Saktong dumating si Francis at napabulalas. Alam niya na ang kabataang tinawag na Rudy ay sikat sa pagiging makajos na mamamana sa sekta. Shush shush shush. Hinailan ni Rudy ang string at naglabas ng 5 hanggang 6 na arrow sa bilis ng kidlat na bumuo ng singsing sa paligid ng pulang tuldok ng gitna. Magaling. Mahusay. Nagsimulang maghiyawan ang mga disipulo sa paligid. Hindi na pinansin ni Francis dahil pakiramdam niya kung susubukan niya, maaari rin siyang maging isang makajos na mamamana. Pumunta siya sa isang open space at kumuha ng random bow. Pagkatapos ay kinusot niya ang kanyang mga mata na parang may pinupuntirya. Sa sandaling kinuha niya ang busog, ang mga disipulo sa paligid ng bukid ay nakatutok sa kanya. Look! Sino yun? Mukha siyang bago. Nakita siya ng isang alagad at nagningning ang kanyang mga mata. Hey! Ang batang ito ay tinatawag na Francis at siya ay nagmula sa isang branch sect kalahating taon na ang nakalipas. Hindi nagtagal, narinig ko na sinaktan niya si Rudy na nasa 3 ranggo sa mga panlabas na disipulo. Nabalitaan ko rin na iniwan siya ng kanyang babae ngayon. Pero may mga nakakilala kay Francis. Sangay na alagad ng pamilya. Tayo'y tumaya at tingnan kung gaano karaming mga singsing ang kanyang matatamaan. Ang ilang mga disipulo ay nanunuya kay Francis. Maging ang gintong mamamana na si Rudy ay nabalisan nito. Ang mga kasanayan sa araw ay nangangailangan ng talento at integridad. Ito ay hindi isang bagay na maaaring matutunan ng sino mang gustong matuto nito. Si Rudy ay mayabang at mahinang tumingin kay Francis. Hindi nag-abala si Francis sa mga taong ito. Bahagya niyang ginamit ang kaliwang mata at palaki ng palaki ang target na 50 metro ang layo sa kanyang paningin. Shush! Nanginginig ang tali ng palaso at lumipad ang palaso sa himpapawid, halos hindi dumapo sa target ngunit nahulog sa lupa. Kung lumutang. Nagsimulang pagpawisan si Francis dahil ito ang unang beses niyang gumamit ng busog. Hahaha. Ang mga disipulo sa paligid ng bukid ay nagtaas ng ulo at nagtawanan. Muli, si Francis ay kalmado. Ang pagkawala sa unang araw ay normal. Susunod, gumamit siya ng mas maraming enerhiya sa kanyang kaliwang araw at pinagsama ang kasanayan sa continuous meteorite arrow sa kanyang puso. Shush! Ang pangalawang araw ay dumiretso sa target at isang singsing ang layo mula sa gitna. Ika-9 na singsing. Natahimik ang field. Nanlamig ang mga mukha ng mga tumatawa. Maging ang mga kilay ni Rudy ay magkasalubong. 9th ring, malapit na ito sa gitna. Ang bumaril ng 50 metro ang layo at tamaan ito ay mabuti pa para sa ilang matatandang mamamana. Swerte. Swerte talaga ito.
Tama ka. Ang isang baguhan ay hindi makakashot nito ng tumpak. Ang kanyang unang arrow ay hindi man lang tumama sa target. Nagsimulang muling tumawa ang mga disipulo at tumingin kay Francis. Gayunpaman, bago nila natapos ang kanilang mga salita ay bumaril sa ere ang third arrow. Shuash! Ang palaso ay bumaril na parang ilaw at tumama sa target. Patay na sentro. Muling tumahimik ang field. Maging si Rudy ay nabigla. Lahat sila ay may mga mukha ng pagkalito at nakatayo doon na nagyelo. Hindi masama ang kapalaran ko. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang kanyang mga labi ay pumulupot muli sa isang ngiti dahil ito ay napatunayan na siya ay may isang pambihirang talento para sa busog. Swerte! Anong meron sa lalaking ito? Karamihan sa mga mamamana ay may kakaibang mukha. Ang sinumang mamamana ay isang baguhan mula sa simula. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng isang taong may ganoong swerte. Bata. Kumuha ng isa pang shot. Sabi ng ilang alagad na ayaw. Oo. Kumuha ng isa pang shot. Karamihan sa kanila ay tuwang-tuwa at nagsimulang sumigaw. Gustong umalis ni Francis, ngunit ayaw siyang payagan ng mga taong ito na umalis. Mayroong ilang mga disipulo na nasa ikatlong ranggo ng landas ng militar, at karamihan dito ay mas matanda kaysa sa kanya. Mabuti. Ipinagkibit balikat ni Francis ang kanyang mga balikat at saka muling kinuha ang busog. 7. Walang magawa, muling kinuha ni Francis ang busog at dahan-daang hinaila ang tali. Tingnan mo ang tindig ng batang ito, halatang baguhan siya. Kung tatama siya sa gitna sa pagkakataong ito, isusulat ko ang pangalan ko pabalik. Ang mga mamamana sa field ay may nasa sabik na mga mukha at tumingin kay Francis. Ang tao sa karamihan na may pinakamataas na kasanayan ay si Rudy. Siya ay may mukha na puno ng kumpiyansa, ang mga kasanayan sa archery ay pinahuhusay lamang sa pamamagitan ng pagbaril ng walang katapusang mga oras. Pagkatapos lamang ay magiging isang peak archer. Ang kanyang mga salita ay nagpatango sa mga mamamana sa paligid bilang pagsang-ayon. Pinaikit ni Francis ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang kaliwang mata sa pagkakataong ito. Kung ginamit niya ang kanyang kaliwang mata, halatang tatama ito sa dead center. Nagpasya si Francis na mag-low-key, kaya bahagya niyang ginamit ang kanyang kaliwang mata. Kasabay nito, ang continuous meteorite arrows na kasanayan sa kanyang isip ay sumanib sa kanyang puso at naging bahagi niya. Ang bawat bahagi ng katawan ni Francis, maging ang kanyang paghinga, ay nagsimulang magkaroon ng kaunting pagbabago. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nabantay ang mabuti ng mga tao. Gayunpaman, bilang isang pambihirang mamamana, kumislap ang mga mata ni Rudy. Shush! Ang busog ay bumaril ng isang palaso na tumama sa hangin, at tulad ng isang meteorite, ay dumapo sa target. Patay na sentro. Isa pang 10th ring. Si Francis ay may maling ekspresyon. Sa pagkakataong ito ay hindi man lang niya ganap na ginamit ang kaliwang mata, ngunit ang mga kasanayan lamang ng continuous meteorite arrows. Naisip niya na mahirap makakuha ng magandang resulta, ngunit hindi niya alam na tatama pa siya sa dead center. Umiling siya at bumaantong hininga. Ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi ng tensyon sa mukha ng mga alagad. Isa pang patay na sentro, ano ang lalaking ito? Mayroon siyang 2 dead center ngayon, paano magiging maswerte ang isang tao? Ang mga mamamana na ito ay may nalilitong mga ekspresyon at ayaw maniwala. Okay, tapos na akong mag-shoot, pupunta ako ngayon. Tinapik ni Francis ang kanyang damit, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang pana at naghanda na umalis. Sa pagtingin sa kanyang likod, lahat ng mga mamamana sa paligid ay nakaramdam ng galit. Anak! Tumigil ka nga dyan. Isang malamig na boses ang nagmula sa likuran. Tumigil si Francis sa kanyang mga yapak at tumalikod. Ang taong tumawag sa kanya ay si Rudy. Si Rudy ay may mukha na puno ng galit at ang kanyang third rank ng martial path ay nakaramdam ng pressure sa mga tao sa paligid niya. Si Rudy ay 17 hanggang 18 taong gulang. Ang katotohanan na siya ay may mas mataas na cultivation third rank at mas malaki din sa laki kaysa kay Francis ay nagdagdag ng kabangisan. Naiputok ko na ang aking palaso, ano pa ang gusto mong gawin ko?
Bagamat malakas si Rudy, at walang tiwala si Francis na manalo. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na natatakot siya sa kanya. Nag-iinarte ka pa. Ngumuso si Francis, hindi ka baguhan, nandito ka lang para laruin kami. Pagkasabi nito, natauhan lahat ang mga mamamana sa paligid niya at tumango bilang pagsang-ayon. Hindi nakakagulat na ang batang ito ay napakaswerte, siya ay isang tigre na nagpapanggap na isang baboy. Ang taong ito ay naglakas loob na paglaruan tayo. Ang mga disipulo sa paligid ay naniwala sa mga salita ni Rudy at nagsimulang sumigaw kay Francis na may galit na mga mukha. Kalma lang lahat, ito talaga ang unang beses kong mag-shooting. Umiling si Francis. Hindi talaga siya tigre na nagpapanggap na baboy. Ang makakuha ng ganoong magandang resulta ay hindi niya inaasahan. Tinitigan siya ni Rudy at kinusot ang kanyang mga mata, kahit ako ay nalinlang ng unang 2 araw. Gayunpaman, ang 3rd araw. Ang tindig ng iyong kamay ay halatang umabot na sa mataas na antas. Upang bumaril ng 50 metro at tumama sa gitna ng 2 beses na sunod-sunod. Anong uri ng baguhan ang may ganitong uri ng swerte? May dahilan siya sa kanyang mga sinabi. Hindi mahalaga kung si Francis ay may 100 bibig dahil hindi pa rin siya makapagpaliwanag. Ano ang gusto ninyo? Naging malamig ang mukha ni Francis, kung hindi niya maipaliwanag kung gayon ay walang saysay na magpaliwanag. Hey kiddo, you have the nerve to play US. Kaya hindi ka namin hahayaang umalis ng ganoon kadali. Ang lahat ng mga alagad sa paligid ay hinawakan ng kanilang mga kamao at parami ng parami ang mga taong nagsisiksikan. Sister Angelica, mukhang sikat ang lugar na iyon, pumunta tayo at tingnan. Naakit ang ilan sa mga babae ng sekta sa ibinigay na atensyon. Ang mga edad ng mga babaeng ito ay nasa pagitan ng 12 at 16. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng purple na damit. Siya ay may mukha na kasing puti ng nyebe at tila marupok, ngunit ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Masyadong maganda. Sino siya? Isang kabataang kaedad ni Francis ang nakatayong nasilaw at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa babae. Iyan ang bagong henyo ng sekta na si Angelica. Karamihan sa mga alagad ng sekta ay alam ang pagkakakilanlan ng batang babae. Siya ay 14 at 15 taong gulang pa lamang at nasa tuktok na siya ng 3rd rank ng martial path. Malapit na siya sa ika-4 na ranggo at pagkatapos ay magiging isang tunay na martial artist. Ang Angelica na ito ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon din siyang kakaibang talento. Ibinalik ng ilang kabataan ang kanilang paningin at nahihiya, na parang naramdaman nilang hindi sila karapat-dapat kay Angelica. Si Angelica ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon ding nakakapreskong aura. Para siyang bulaklak. Maging ang mata ni Rudy ay kuminang nang makita niya si Angelica. Siya yun. Kilala rin ni Francis si Angelica. Si Angelica ay isa ring branch disciple na dumating mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Siya ay may parehong cultivation bilang Rudy, ngunit siya ay mas bata. Mahirap paniwalaan na ang isang tao mula sa pamilya ng sangay, sa ilalim ng mga mapagkukunan na mayroon siya, ay makakamit ang gayong kaharian. Siguro, ito ay isang henyo. May mga bagay na hindi maaaring mangyari sa mga normal na tao. Para sa isang henyo gayunpaman, magagawa nila ng madali. Noong nakita ni Francis dati si Angelica, naisip niyang maganda ito. Bilang isang normal na kabataan sa parehong edad, mahirap hindi maakit. Gayunpaman, sa oras na iyon, alam ni Francis na sa kanyang cultivation at status, siya at si Angelica ay 2 tao mula sa magkaibang mundo. Nang makitang lumapit si Angelica, pumunta si Rudy para magiliw siyang batiin. Napaisip si Francis, at tumingin ng diretso kay Angelica. Kung noon pa man, at si Francis ang nasa harap ng magandang babaeng henyo na ito, iisipin niyang hindi siya karapat-dapat at matatakot pa siyang tingnan siya sa mata. Ngayon, gayon pa man, diretso siyang nakatingin sa kanya. Nang tumingin siya sa kanya, ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang gumalaw. Sa kanyang kaliwang mata, ang nakamamanghang figure ni Angelica ay mas malinaw kaysa dati. Sa pamamagitan nito, nabigla si Francis.
Dahan-dahang kumupas ang damit ni Angelica at halos makita niya ang puting balat sa loob. Malinaw, ang kanyang kaliwang mata ay walang kakayahang makita. Kahit na gawin ito ay magiging hindi kapani-paniwalang mahina. Dahil lang sa may supervision siya kaya mas malinaw niyang nakikita ang mga bagay-bagay. Ang pagkakaiba ay ang paningin ng mga normal na tao ay nanatili sa isang bagay na malayo, samantalang ang paningin ni Francis ay maaaring hilahin ito palapit at tingnan ito sa ilalim ng zero distance. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tiyak na see-through na epekto. Sa oras na ito, ang kaliwang mata ni Francis ay itinulak sa buong kakayahan nito at sa loob ng itim na dimensyon, mas mabilis na umikot ang mahinang berdeng glow. Biglang naglaho ang mga damit ni Angelica, maging ang kanyang katawan ay halos ganap na makita. Nakita ng kaliwang mata ni Francis ang pag-ikot ng kanyang dugo, nakita pa niya ang malabong purple na aura sa loob ng kanyang mga ugat. Napakalakas ng talento ni Angelica. Malapit na siyang magkaroon ng martial path inner strength. Labis na nagulat si Francis dito at huminga ng mahabang hininga. Sa mga tuntunin ng edad, mas matanda lamang siya sa kanya ng 1 taon, ngunit mayroon na siyang mga tagumpay na medyo mataas. Sa Azure Flower Continent, karamihan sa mga martial learners ay nanatili sa 3rd rank ng martial path magpakailanman dahil hindi nila naiintindihan ang martial path inner strength at naging 4th rankers. Gayunpaman, si Angelica, sa edad na 14 hanggang 15 ay halos ganap na naunawaan ang konsepto ng martial path inner strength. Ang mga araw bago siya maging isang tunay na martial artist ay hindi malayo. Ang kaliwang mata ko ay walang ganap na kakayahang makakita, ngunit nararamdaman ko pa rin ang dugo at lakas ng loob ng mga tinitingnan ko. Tumalo ng mata ni Francis at ito ang naging conclusion niya pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa oras na ito, ang pangunahing focus, tila may naramdaman si Angelica at tumingin kay Francis. Hindi itinago ni Francis ngunit isinara niya ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Si Angelica ay nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso habang siya ay nahubaran at nakikita ang lahat ng kanyang mga lihim. Anong nangyari dito? Binawi ni Angelica ang kanyang tingin at nagtanong. Little Sister Angelica, ito ang nangyari. Pinalaki ni Rudy at ng iba pa ang buong pangyayari. Nakikita ko. Tumingin si Angelica kay Francis. Alam ni Francis na sa ilalim ng mga kondisyong ito ay hindi niya maipaliwanag. Anak. Dahil sa iyong mga nakaraang aksyon, nagdulot ka ng galit ng mga tao. Bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad sa lahat. Mayabang na sabi ni Rudy. Humingi ng tawad. Wala naman akong ginawang masama kaya bakit kailangan kong humingi ng tawad? Pinilit ni Francis ang kanyang dila. Kung hihingi ka ng tawad sa amin, hahayaan namin ito. Parang Maginoo na sabi ni Rudy. Halatang mahusay siyang gaganap sa harap ng dilag na ito. Paumanhin. Hindi pwede. Sinabi ni Francis, lahat ng sinabi mo noon ay kung ano ang iniisip mo mismo. Nang sabihin niya ito, lahat, pati na si Angelica, ay nagtaas ng kilay. Ang Francis na ito ay medyo mayabang. Si Angelica ngayon ay may masamang impresyon kay Francis. Magaling kang makipagtalo, di ba? Tumawa si Rudy sa halip na magalit. Kung hindi ka humingi ng tawad, huwag mong isipin na makakaalis ka. Ang mga disipulo sa paligid ay nagsimulang lumapit kay Francis. Gumagamit ng higit pa upang labanan ang mas kaunti. Si Francis ay may mukha ng panunuya at sumulyap kay Angelica. Nagbago ang mukha ni Rudy at ng kanyang mga kasama. Sa harap ng henyo at magandang babae na ito, halatang Maginoo ang mga ito, at ang paggamit ng higit pa para hindi mabugbog ay hindi masyadong maganda. Mabuti. Ang mga mata ni Rudy ay umikot at may nililinlang ang kanyang puso, hindi na tayo gagamit ng higit pa para matalo ang mas kaunti. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, ngunit kung kaya mo lang akong talunin sa mga kasanayan sa pana. Tama. Dahil pareho kayong mamamana, gamitin mo ang lakas mo para magsalita. Maaaring maging judge si Little Sister Angelica. Sumangayon ang lahat at nagsimulang maghiyawan. Tumawa si Rudy sa kanyang puso, ito ay tulad ng pagbaril ng 2 ibon gamit ang isang palaso.
Sa pamamagitan ng isang paligsahan sa arrow, magagawa niyang humingi ng tawad si Francis at hindi mawala ng kilos. Maaari rin niyang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa harap ni Angelica, marahil ay makuha pa ang kanyang puso. Paligsahan sa kasanayan sa archery. Pakiramdam ni Francis ay wala nang magawa na sabihin pa, "Fine, we talk with our strengths." 8. Nagdulot ng matinding galit si Francis, kaya hindi man lang siya nag-abalang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Good. At least may lakas ka ng loob. Tuwang-tuwa si Rudy dahil madali itong nagtagumpay sa kanyang plano. Una niyang inisip na lalaban si Francis at kailangan niya ng pampatibay loob, hindi niya alam na ganoon kadaling tatanggapin niya. At nang matalo si Francis, ang kailangan lang niyang gawin ay humingi ng paumanhin, nag-iwan iyon ng kaunting puwang para siya ay umatras. Little Sister Angelica, paano kung ikaw ang maging judge? Sabi ni Rudy habang nakangiti kay Angelica. Sa mga tuntunin ng talento at paglilinang, si Angelica ay isa sa nangunguna sa karamihan, kaya siya ay may karapatang humatol. Okay. Tumango si Angelica, ngunit hindi nagpakita ng labis na interes. Sa kanyang opinyon, si Rudy ay nirerango sa ikatlo para sa archery kaya hindi siya natalo ni Francis. Hindi nagtagal, nagkaroon ng open space ang field. Ang mga taong gustong manood ay dumami sa 30 katao. Mayroon kaming nakababatang kapatid na babae na si Angelica dito ngayon, kaya malinaw na gagamitin ni Rudy ang lahat ng kanyang kakayahan. Ang lahat ng mga mamamana ay puno ng pag-asa. Walang alinlangan ang lahat na si Rudy ang mananalo. Sa halip na isang paligsahan, ito ay mas gugustuhin na isang pagtatanghal ni Rudy. Halika. Tinawag ni Rudy ang ilang kabataan at dinala nila ang 4 na target. Hindi nagtagal, ang 4 na target ay nakaayos sa isang tuwid na linya, pwesto sa harap niya. Ang bawat target ay may distansyang 10 metro sa pagitan nila. Dahil napakaraming tao ngayon dito, ipapakita ko ang aking espesyal na galaw na continuous eagle arrows. Si Rudy ay may mukha na puno ng ngiti. Patuloy na mga araw ng agila. Ang mga disipulo sa paligid ng lahat ay may nasa sabik na mga mukha. Maging si Angelica ay nagpakita ng kaunting interes. Sa harap ng karamihan, naglakad si Rudy sa harap ng 4 na target. Dahil mayroong 4 na target na nakaayos sa isang tuwid na linya, gamit ang normal na mga kasanayan sa archery maaari lamang nilang matamaan ang isa sa harap. Huminga ng malalim si Rudy at sabay-sabay na naglabas ng 4 na arrow. Pupunta ba siya sa? Nagulat ang lahat. Sa oras na ito, ang busog ni Rudy ay hinailan ng husto, na bumuo ng isang buong buwan na nakaharap sa itaas. 4 na arrow ang inilagay lahat sa string. Sila. Huminga ng malamig ang lahat. Sa sandaling iyon. Shush! 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 Gatlang Gitling. 4 na palaso ang sumakay sa himpapawid, bumuo ng 4 na perpektong arko, at tulad ng mga agila, bumubulusok patungo sa kanilang mga target. Pow! 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 Halos sabay na tumama ang 4 na arrow sa dead center sa 4 na target. O Diyos ko! Naghiyawan ang lahat sa nakita. Kaya ang mga palaso ay maaaring mabaril sa ganitong paraan. Hindi nila kailangang lumipad ng diretso, maaari silang kurbaho. At dahil sa grabidad, mahuhulog sila sa kanilang mga target. Perpektong naitala ng kaliwang mata ni Francis ang mga ruta. Ang kinahinatnan nito ay nagpabagal sa kanyang puso. Patuloy na mga araw ng agila. Matagal bago tuluyang tumahimik ang lahat. Anong mataas na antas ng kasanayan sa archery? Baka sa mga mata ni Angelica ang pagkagulat. Salamat sa panonood. Nakita ni Rudy ang reaksyon ni Angelica at natawa sa sarili. Anak, ikaw na. Nang matapos si Rudy, lahat ng kanilang mga tingin ay lumingon kay Francis na puno ng panunuya. Walang naniniwala na ang kakayahan ni Francis sa pag-archery ay maihahambing kay Rudy. Mag-isip muna ako. Kinuha ni Francis ang isang busog at sa kanyang isip, ang continuous meteorite arrows ay muling sumanib sa kanyang puso. Sinuri niya na imposibleng talunin niya si Rudy, maliban kung mayroon siyang dagdag na ilang araw. Kaya hindi siya makagamit ng mga normal na paraan para talunin si Rudy.
Ang mga mata ni Francis ay tumingin sa kalangitan at pagkatapos ay sa archery field habang siya ay nagpasya kung ano ang kanyang gagawin. Okay, sisimulan ko na. Dahan-dahang naglabas ng palaso si Francis. Ang unang arrow. Binawi niya ang isang palaso at walang ingat na ipinutok sa langit. Anong ginagawa ng lalaking ito? Huminto ang lahat. Gayunpaman, sa oras na ito, isang tunog ang nagmula sa langit. Pay! Isang itim na anino ang bumagsak mula sa langit. Nanlaki ang mata ng lahat dahil isa itong agila. Hindi masama ang kakayahan ng batang ito sa pag-archery dahil napakadali niyang mabaril ang mga ibon mula sa langit. Maliit na pakulo lang. Si Rudy ay may mukha ng paghamak. Sa katunayan, kahit na si Francis ay gumawa ng mabuti, ito ay walang halaga kumpara sa kanyang continuous eagle arrows. Pang! Pang! Nagpaputok si Francis ng 2 pang arrow. Bawat palaso na ipinuputok niya ay nakapatay ng ibon. Bata! Huwag mong ipagmalaki ang iyong kalokohan, bilasan mo lang at aminin mo ang pagkatalo mo. Isang mamamana ang naiinip na sabi. Ang sarap na ng kamay ko ngayon. Si Francis ay hindi nag-abala sa kanya dahil nakita niya ang pakiramdam noon. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at ginamit ang lahat ng kapangyarihan niya sa kaliwang mata. Sa sandaling iyon, ang kanyang kaliwang mata ay kumikinang na malabong berde. Shush! Ang isa pang palaso ay bumaril sa kalangitan, kasing bilis ng kidlat. Mula sa langit ay bumaba ang isa pang itim na anino. Malamig na tumawa si Rudy ngunit hindi nagsalita. Oh my God! Ang palasong ito ay nagpabagsak ng 2 ibon. Bulalas ng isang mamamana. Narinig iyon ni Rudy at tumingin. Totoong mayroong 2 ibon doon. Isang palaso, 2 ibon. Tumalo ng puso ni Rudy. Hindi niya akalain na si Francis ay may ganoong kataas na kasanayan sa archery. Kahit si Rudy ay walang gaanong tiwala dito, nakadepende ito sa swerte para sa kanya. Ang katawan ng mga Maya ay maliit at napakabilis na lumilipad. Upang mabaril ang isang arrow at mapatay ang parehong mga Maya ay katumbas ng continuous eagle arrow ni Rudy. Sabi ng isang mamamana. Ito ay pampaganya lamang. Ngumiti si Francis. Bumilis ang puso ng karamihan. May mas mataas pa kayang kakayahan si Francis. Hindi nagpaliwanag si Francis, ngunit dahan-dahang itinaas ang kanyang pana at binaril sa isang target na 50 metro ang layo. Ano ang ibig sabihin nito? Walang nakaintindi sa ibig sabihin noon. Ang 50 metro ay 100 hakbang. Ang pag-shoot ng target na 100 hakbang ang layo, kahit na ang gitna, ay wala kahit saan malapit na may kumpara sa continuous eagle arrows o isang arrow, 2 ibon. Shush! Ang mga arrow ni Francis ay humiwa sa hangin at dumapo sa target na 50 metro ang layo. Pang! Ang palaso ay hindi man lang tumama sa gitna. Tumama lamang ito sa mga panlabas na gilid. Pinunasan ni Francis ang kanyang pawis at nagpakawala ng mahabang hininga. Hahaha! Ang pana na ito ay muntik nang makalampas sa target. Nagsimulang nagtawanan ang mga alagad. Natawa din si Rudy. Hindi sinasadyang napalampas ba ni Francis? Gayunpaman, nang tumingin sila kay Francis, mayroon siyang mukha na puno ng kumpiyansa. Bilang hukom, si Angelica ay mayroon ding nagtatanong na mukha. Naramdaman niya na ang arrow ni Francis ay hindi kasing dali ng hitsura nito. Pumunta ka at tingnan. Buong kumpiyansa na sabi ni Francis. Naglakad ang mga tao upang makita ang palaso. Sa mga panlabas na gilid ng isang target maglagay ng isang arrow. Nanginginig pa ito. Gumawa si Francis ng mamamana para hilahin ang palaso. Napatingin ang lahat sa palaso. Hindi nagtagal, nabunot ang ulo ng palaso. Sa ulo ng palaso ay isang bangkay na kasing laki ng gisantes na may bakas ng dugo. Ano ito? Oh my God! Langaw ito! Langaw! Napasigaw ang isa sa mga alagad, nagulat. Ano ba? Maraming archers' eyeballs ang halos lumuwa sa gulat. Oh my God! Upang magkaroon ng 100 hakbang na pagkakaiba at makapatay ng langaw, paano niya nagawa ito? Napakahirap na makakita ng langaw 100 hakbang ang layo.
Ang langaw ay lumilipad din ng random. Paano? Paano ito posible? Namuti ang mukha ni Rudy at nakatitig sa katawan ng langaw, na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Kung siya ay swertehin ay makakapag-shoot siya ng 2 ibon gamit ang isang arrow, ngunit ang pumatay ng isang langaw mula sa 100 hakbang ang layo ay imposible para sa kanya. Napakaliit ng langaw. Hindi man lang makita ng mga normal na tao ang langaw mula sa 100 hakbang ang layo. Dito natapos ang archery contest. Napagdesisyonan ang nanalo. Ang nagwagi sa paligsahan sa archery na ito ay si Francis. Mabilis na nakabawi si Angelica mula sa pagkabigla at seryosong tumingin kay Francis. Ito ang kanyang unang pagkakataon na seryosong sinusukat si Francis. Ang kabataang nakita niya ay may kumpiyansa at may kaakit-akit na higit sa maraming tao sa parehong edad. Pwede na akong umalis, hindi ba? Naglakad si Francis patungo sa labas. Automatikong nagbukas ng landas para sa kanya ang karamihan. Karamihan sa mga tao sa archery field ay natutong bumaril ng mga arrow. Ang mga kakayahan ni Francis sa pag-archery ay nagpasuko sa kanila, maging si Rudy ay walang masabi. Pagkatapos niyang lumabas ng archery field, nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Malaki ang pakinabang sa kanya ng archery session ngayon. Sa sandaling lumabas si Francis sa archery field. Hahaha. Francis, sa wakas natagpuan na kita. Isang malupit na halakhak ang umalangaw-ngaw sa kanyang harapan. Sa sandaling matapos ang mga salita, hinarang ng 3 kabataan ang daan ni Francis. Makapal ang kilay at mukha ng tagumpay ang kabataan sa harapan. Si Kevin iyon. Little bastard, last time I lost to you. This time gayon paman, papatalo kita at hihingi ng tawad. Dinilaan ni Kevin ang kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay may tiyak na dami ng deadline sa mga ito. Sa pagkakataong ito ay tatalunan niya si Francis ng patas, at ipahiya rin siya. Dahil lamang sa natalo siya kay Francis sa isang galaw sa huling pagkakataon at nakaramdam ng kahihiyan. Natagpuan ni Francis na ang 2 katulong na dinala ni Kevin ay parehong nasa 2nd rank ng martial path at nandoon para pigilan siya sa pagtakas. Sister Angelica, mukhang may problema si Francis. Sabi ng isa sa mga babae sa tabi ni Angelica. Sa oras na ito, karamihan sa mga tao mula sa larangan ng archery ay natagpuan ang pagbabagong naganap dito. Si Rudy ay may namumulang ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa harap ng mga bagay na ito, hindi nakaramdam ng takot si Francis at mabilis na sinabi, gumawa ka. Abangan po ang kasunod mga master.